Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking pagod na pagod. Tinatawag ang mga kaibigan niya at nagtatanong kung hindi ba masyadong mahirap itong dungeon na sinusubukan nilang gawin. Sumigaw ang isa, sinasabing darating na ang mga dagdag na tauhan ng guild at kailangan lang nilang maghintay pa ng kaunti. Pero sigurado silang sa bilis na ito, mamamatay silang lahat. Hanggang sa biglang may lumitaw na isang lalaki na may hawak na libro at sinabihan ang lahat na umatras. Lumingon ang lahat para makita kung sino yun at bumuhos ang maraming sibat sa halimaw. Yung lalaking may cellphone sa noo, ngayon ko lang napansin yun, sinabi niya na, oo, siya nga, pare. At tinatanong yung nagla-livestream kung nakikita ba nila yung tagapangaso ng mga tagapangaso. Yung alamat na si Shinbek pala yung nakatayo sa harapan nila. May nanunood nito sa phone nila ngayon at kinukwestiyon itong tungkol sa tagapangaso ng mga tagapangaso. Para sa kanya, walang sense yun dahil hindi man lang daw maka-attend sa graduation ng sarili niyang anak yung lalaking to. Ayun, obvious na agad, di ba? Yung batang nagmumura dyan, anak siguro nung walang hiyang yun. Lumapit yung kaibigan niya at tinanong kung bakit nag-iisa siya at si Somnyen, medyo alanganin, sabi niya busy raw sila. Pinapakuha siya ng litrato nung mga lalaki at tumulong siya. Habang iniisip na ganito na lang palaging busy yung tatay niya. Pag-uwi niya, nakita niya na medyo pagod ang nanay niya. Inaalagaan niya ang kapatid niyang babae na matagal nang natutulog, coma, sa loob ng 12 taon, ginagawa niya ang paggalaw ng mga binti siguro para hindi manigas ang mga muscles, ganoon. Para lang sakaling magising siya. Nagtanong si Somnyen kung bakit hindi siya pumunta sa graduation at sumagot lang siya na dapat alam na niya kung bakit. Sa galit, sumigaw siya na gusto niya ng katahimikan at bakit hindi pwede. Isang araw lang naman ang kailangan niya. Parang lahat doon ay ang kapatid lang ang pinapahalagahan. Pero may dumating sa likod niya at nagsabi na masyado siyang malakas magsalita. Lumingon siya. Ang tatay niyang matapang. Guy Shinbei, mangangaso ng mga mangangaso. Tatanungin na sana niya kung paano nakarating doon ng ganoon kabilis ang kumag. Pero sinabi lang ng tatay na sinabihan na niya ito na huwag magtaas ng boses sa bahay. Kasunod nito, lumingon si Somnyen para ngumiti at gusto malaman ng tatay kung saan siya pupunta. Nang sabihin ng ating bata na pupunta siya sa lugar ng pagsasanay, sinabi ng tatay na paulit-ulit na niya itong sinasabi sa kanya. Sa talino na meron siya, imposible siyang maging isang mangangaso. Mas mabuti pa kung sumuko na lang siya dyan. Siyempre, lalo lang itong nagpaigting sa motibasyon ng bata sa pagsasanay. Sabi ni Truao, na coach, na ngayon ay mas masigasig siya kaysa karaniwan. Sila'y magkadikit, balikat sa balikat, hanggang sa kumilos yung lalaki at kinailangan umatras ng ating bata. Grabe, nagpakita siya ng kaunting lakas doon, pare. Pakiramdam ko wala talagang lakas yung lalaking yun. Sumugod ang atake kay Juyong at nagsimulang bumalot sa espada. Pero sa isang segundo, winasak ng lalaki ang lahat. Si Somnyen, kawawa, walang naintindihan at napaupo sa lupa agad. Kinukutsa pa rin siya ng lalaki, sinasabing baka gumana pa sana kung hindi masyadong mahina ang kanyang mga tanikala. Siguro mas lalaban siya ng maayos kung hindi siya masyadong umaasa sa kapangyarihang yun. Maya-maya sa restaurant, sinabi ng coach na siya na ang magbabayad sa pagkain ngayong araw dahil binugbog. Pero sabi ni Somnyen, walang saysayang magbayad para sa kahit sino kung siya rin ay broke. Ang gusto lang nila ay magpatuloy silang magsanay. Tinanong ni Juyong kung bakit gusto pa niyang magsanay ng todo. Tapos na raw ang pagsusulit para sa Hunter Academy kaya kailangan na lang nilang maghintay ng resulta. Pero sumigaw si Somnyen na hindi. Karamihan daw sa mga kalaban ay may maraming kakayahan o mga regressors. Ano ba yan? Dami na palang bumalik mula sa hinaharap. Pero paano ba gumagana ang timeline na yan? Ipaliwanag nga sa amin. At nandyan si Somnyen na sumisigaw, sinasabing imposible sa mga basura niyang kakayahan. Para maging isang mangangaso siya. At kung gusto niyang kilalanin siya ng kanyang ama, hindi siya pwedeng umupo na lang sa bahay at magpahinga. Tinitignan ni Juyong at sinasabi niya na pinapatunayan lang nito na dapat na siyang sumuko. Napansin na rin niya na parang hindi komportable ang bata sa sarili niyang bahay. Sa ganitong sitwasyon, baka wala nang babalikan si Somnyen kapag nahirapan siya. Sa labas sa ulan, may reporter na nagsasalita, sinasabing 100 taon na ang nakalipas simula nang lumitaw ang mga halimaw.
Ilang dekada na ang lumipas simula nang magsimulang magpanggap ang mga nakakadiring nilalang na ito bilang mga tao. Sabi nila sila raw ay mga regressors na nabibilang sa mundong ito, pero panloloko lang yun. At kailangan nilang ipaliwanag na hindi tahanan ng mga taong ito ang lugar na ito. Mas mainam kung babalik na lang sa pinanggalingan nilang lugar ang mga kakaibang taong yun. Habang nagtatalumpati yung lalaki, nakatayo lang doon si Somnyen at nagre-ring ang kanyang cellphone. Dumating na ang mensahe mula sa pagsusulit para maging hunter sa academy, at syempre, hindi na nakakapagtaka, hindi pumasa ang loko. Tapos napatingin ang lahat at nakita siyang sumisigaw o nagsasabi na ang lugar na tinitirhan niya ay para na ring impyerno. Pagkalipas ng 10 segundo, nakatayo lang siya doon na parang talunan sa ulan. Sa lupa, nagre-ring ang cellphone niya at tumatawag ang nanay niya. Sumasagot siya ng medyo alanganin, nagtatanong kung ano yun, at sa susunod na eksena, umuwi na siya ng takot na takot. Sabi ng doktor, nakakagulat na makakita ng isang taong nakakoma ng 12 taon na nagising sa kondisyon na hindi naman pala ganoon kasama. Tapos lumingon ang nanay na umiiyak sa isa pang lalaki at sinabihan siyang batiin ang kanyang kapatid. Sigurado, itong kapatid na babae na nakakoma ng 12 taon ay gigising na may pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, at mas lalo siyang maiinis. At pagkalipas ng ilang panahon, sinabi ng nanay na medyo nababahala ang kapatid, kaya kailangan nilang manatiling malapit sa kanya para masanay siya sa lahat. Inaaya siya na magpalitan sila sa pag-aalaga, pero sabi niya marami rin siyang ginagawa. Porket nakapagtapos na siya, akala nila wala na siyang ginagawa. Sabi ng nanay, kapatid niya yun, pero sumisigaw siya, sabi niya hindi niya nga maalala na nakausap niya yun. Naku, bilang protagonista, hindi rin naman niya kami tinutulungan para magustuhan siya. Nakakainis, alagaan mo ang kapatid mo. Sabi ng tatay, maghinay-hinay siya sa pananalita niya. Pero sumasagot yung lalaki, sabi niya dapat ang maghinay-hinay sa pananalita ay siya. Hindi niya deserve ang lahat ng pagtatalo na to. Sabi ng kapatid niya ayaw niya nito at umiyak. Nilapitan ng nanay para aliwin yung babae, at nakatayo lang yung lalaki doon na parang tanga pagkatapos. Nagsasabi ng kung ano-anong kalokohan. Pagkatapos noon, nag-spend siya ng hindi bababa sa 3 buong araw sa ospital kasama siya. Napansin ng aming bata na gusto siya ng nanay na maging mas malapit, pero sa paraan ng pagtingin ng kapatid na babae sa kanya, alam naming hindi siya interesado. Sa labas, nandoon siya kasama ang pagod na mga kadena. Tulad ng dati, hindi tumigil ang Salbaha sa pagsasanay, determinado, kahit na hindi natanggap, alam na walang magiging pagbabago ang pagsasanay na ito. Hanggang sa isang sandali, pumasok siya sa kwarto at walang laman ang kama. Sa labas, nakaupo ang kapatid niya sa isang bangko. Dumating siya at tinawag siya. Nagulat siya at sumigaw. Tinanong niya kung anong ginagawa niya doon at sinabi na hindi siya basta-basta pwedeng maglaho ng ganoon. Yung kapatid, na ang pangalan ay Soyin, medyo nahihiya, humingi ng tawad, sinabing medyo naisakaipan siya doon sa loob. At tinanong kung pwede man lang siyang magstay sa labas ng kaunti. Medyo nabahala siya, pero sinabing okay lang. Kaya nakaupo siya doon sa tabi niya, nagkakalikot ng cellphone. Bigla, tinanong ng kapatid kung may posibilidad bang kinamumuhian siya nito. Medyo nagulat siya at tinanong kung bakit, at sinabi nitong parang nakakatakot siya, at mas parang tatay na nila siya ngayon at mas cute siya dati. Ipinaliwanag ng lalaki na noong huling silang nag-usap ay 5 taong gulang siya, at hindi niya kahit maalala kung ano siya noon. Sabi ni Stogven, hindi rin daw niya masyadong maalala. Matanda na sina tatay at nanay, nagbago ng lubusan ng mga kapatid, hindi na rin siya nakapag-aral. Sa kung anong dahilan, pakiramdam niya nag-iisa siya sa mundong ito. Tumatagos yun sa puso ng ating lalaki, di ba mga kasama? Ramdam din niyang nag-iisa siya. At sa kanya tinanong kung ano-anong kalokohan ang sinasabi niya. Mayroon siyang nanay, mayroon siyang tatay, kaya paano siyang mag-iisa? Hindi pa kasama na kaya niyang magkaroon ng bagong kaibigan, dahil lang hindi siya nakapag-aral ay hindi na siya mag-iisa magpakailanman. Napaisip ang ating lalaki na hindi lang pagpasok sa Hunter Academy ang tanging paraan para maging isang hunter. Si Jurian, na coach niya, ay hindi kailanman nagpunta sa akademya. Napakaaga pa para sumuko siya. Pagkatapos nagpasalamat si Soyin sa kanya at sinabing mas mabuting bumalik na sila.
Tinanong naman ng lalaki natin kung paano pa siya nakababa doon. Walang wheelchair, at dapat ay lubos ng hamina ang mga kalamnan niya. Pero mga bro, lumulutang nga yung babae, deposito nyo sa akin ang $1,000,000 ngayon din, at halata na to. Nakakainis. Tinanong niya kung anong nangyayari, at sinabi niyang sa buong panahon na natutulog siya, nabubuhay siya sa kaharian ng mga diwata. Nakatayo doon si So Yin na nakanganga. Naalala yung reporter na nagsabing ang mga taong ito na bumalik mula sa ibang mundo ay mga demonyo. At sinasabi rin ng lalaki na sa talento niya, hindi siya magiging mangangaso. Nakita niya na kalmadong lumulutang at kumikinang ang babae, grabe, nagulat ang bata. Bumalik tayo sa nakaraan para malaman kung malakas din ba ang batang makulit na ito noon. Dumating ang nanay para pag-alitan ng dalawang pasaway na bata na sobrang dumi. Nagreklamo sila na bukas daw maglalaro ulit sila at babalik sa bahay. Pero, ang bukas ay hindi tiyak para kahit sino. Di nagtagal sa bahay, naligo sila, kumain, at natulog. Nahiga si So Yin na iniisip kung anong gagawin niya bukas. Pero sa sandaling yun, lumitaw ang isang kakaibang asul na diwata at sinabing napili siya para pumunta sa mundo nila, at nagtanong kung interesado siyang iligtas ang lugar na yun. Pagkatapos noon, mga 6 na buwan ding nagtagal si So Yin sa kabilang mundo. Pero pagbalik niya, nalaman niyang 12 taon na ang lumipas sa mundo niya. At ngayon sa ospital, sinasabi ng isang lalaki na sigurado siyang isa siyang returnee, ang anak niya. Dapat daw, ang pulse eres sa braso niya ay isang uri ng galing na nagising, pero hindi ito gumagana sa mga nagdala ng kapangyarihan mula sa ibang mundo. Tapos, nagtanong yung lalaki kay So Yin na ikwento niya yung lugar na pinuntahan niya. Ang sabi lang niya ay ipinaliwanag sa kanya ng diwata kung ano ang kaya at hindi niya kayang gawin, kung paano gumamit ng mahika, at ang kaalaman na kailangan para mabuhay. At pati na rin kung paano harapin ang reyna. Medyo naguguluhan yung lalaki, di ba? Sinabi niya sa babae na magkwento tungkol sa reynang ito. Sabi niya, masamang tao daw yung reynang yun sa mundong yun, at may pangako na kung kaya niyang talunin ito, makakabalik siya sa mundong ito. Tinanong nung lalaki kung nakabalik siya pagkatapos patayin yung reyna, sumigaw yung babae na hindi. Nagawa niyang lutasin yung problema sa pamamagitan ng pag-uusap at hindi rin siya natuto ng anumang mapanganib na mahika. Sabi naman nung lalaki, wala raw yun. Ang kapangyarihan ng mga bumalik ay laging mapanganib. Dahil karamihan ng mga laro ay sapat ang lakas para iligtas ang ibang mundo. Sapat na raw yun para masiguro niyang ang kapangyarihang natanggap niya ay higit pa sa S-rank hunter. Sa huli, karaniwan na ang mga kakayahan ng isang bumalik, mula sa ibang mundo, ay iba sa mga kakayahan nila sa kabilang mundo. Kaya naman kailangang bantayan siya ng mga kamag-anak niya at pigilan sa paggamit ng kahit anong kakayahan. Bukas, kokontaken siya ng opisina ng mga hunter. Sa pintuan, sinaktan ni So Yin ang lahat at basta nalang iniwan ang isang lalaki. Naaalala niya na sa hunter test, sinabi nila na magaling talaga ang kanyang pisikal na kakayahan mula pa noong siya'y nagiging hunter. Ang problema ay walang silbi ang kanyang kakayahan sa laban kontra sa mga halimaw. Iyon ay dahil mas mahina pa sa ordinaryong tanikala ang tibay ng kanyang mga tanikala. Kaya naman ang kanyang kakayahan ay na-rate na rank F. Nako, akala ko naman parang kadena ni Kurapika na astig, yun pala'y batang nagugutom na may mumurahing kadena. Tapos, biglang dumating yung kapatid na parang nahihiya at nagtanong kung hindi ba siya nagulat. Wala naman daw siyang dapat ikatakot, saka wala namang nagbago mula noon. Pero sinabihan lang siya ni So Yin na umalis na. Parang lumiliit yung kawawang babae at sinabing mas gusto na lang niyang mapag-isa. Naku So Yin, kawawang babae. Nanginginig siya doon, sinusubukang intindihin kung bakit. Pero sinigawan lang siya at sinabihan na umalis. Ayun, tumayo siya at umalis. Ayun siya sa kalye, mag-isa na naman. Bigla siyang huminto at tinanong ang sarili kung ano ang ginagawa niya. Bakit ba siya nagkakaganito? Sa gitna ng mga tanong na ito, napansin niyang parang nagkukumpulan ang mga tao at nagtataka kung bakit. Sa gitna ng maraming tao ay ang tatay niya, may mga sugat, gaya ng dati, di ba? Nagtatrabaho ng husto ang taong to. Samantala, ang kapatid niyang babae ay nasa ospital at nakatingin sa bintana, naalala ang napag-alitan sa kanya. Hindi na siya katulad ng batang dati at bigla siyang nawala at lumipad. Lumipad siya sa ibabaw ng lungsod at huminto sa harap ng parehong palaruan noong nakaraan,
Naaalala ang nanay nila na inaalagaan silang dalawa. Ang gusto lang niya ay bumalik sa mga panahong yun. Nagsimula siyang umiyak, inuulit na gusto niyang bumalik, nang biglang may ilang lalaki na sumulpot sa likod at lumingon siya. Tinanong ng blondeng lalaki sa kanan kung anong ginagawa niya doon at kung okay lang siya. Hindi niya talaga alam kung paano sisigat at sinabi nito na matagal nang abandonado ang lugar na ito dahil sa isang malaking gulo na nangyari noon. Hindi maganda para sa isang mahirap ang magpabeya sa lugar na ito. Umaatres siya, medyo lumalayo habang papalapit sila. Ngunit sasabihin na sana niya na okay lang siya at alam niya ang daan pabalik. Mula sa kung saan, pinukpok siya ng lalaki sa ulo. Grabe naman, ang babae ay nawalan ng lakas at bumagsak sa lupa. Kitang-kita naman, sinasabi pa rin ng kumag na yun na kung nasaktan niya siya, kanya na siya. Pero mga bro, bumabangon yung babae. Nagtataka yung lalaki kung anong nangyayari. Bakit daw nakakabangon pa yung paslit? At sa itsura niya, mukhang hindi niya nagustuhan yung pagkakabagok niya. Nagtatanong yung mga kaibigan kung hindi ba raw marunong gumamit ng bat yung lalaki, bakit hindi raw niya napuruhan. Tapos sabi nung lalaki, hindi raw niya maintindihan. Madumi raw yung bat, sigurado raw na malakas yung pagkakapalo niya. Samantala, iniisip ni Seo Yin kung bakit daw siya ginaganon. Lumalapit ulit yung lalaki, sabi niya baka raw mas maganda kung ganito. Pero sa puntong yun, itinutok niya yung kamay niya at sinabi na kung lalapit pa sila, babarilin niya sila. Mga pare, kayong tatlo, mas mabuti pang umurong na kayo. Nakikita kong malapit na kayong mapahamak. Halata namang excited yung tatlong side characters na tapusin yung parte nila sa kwento. Tapos naalala ni Seo Yin yung isang magic book na binigay sa kanya ng diwata. Isang basic magic to na tinatawag na bow and arrow. Hindi siya dapat mag-alala kasi kung sino man ang matamaan nito ay hindi namamatay. Kadalasan, naninigas lang sila pansamantala. Pero, nung binitawan niya yung pana, grabe, tingnan mo yung pulang tama. Agad nagbago yung ekspresyon nung lalaki. At naalala ni Seo Yin yung sinabi sa kanya nung guild guy. Sa oras na bumalik ang isang, returning, sa mundong to, nagbabago ng tuluyan ang kakayahan nila. At grabe, nagbukas siya ng napakalalim na butas na kitang-kita mo yung dalawa sa likod. Nahulog yung lalaki doon sa lupa, parang natirang dumi na lang. At si Seo Yin, tinitignan ang sarili niyang kamay, nagtataka kung bakit nangyari yun. Balik tayo sa lalaki natin sa gitna ng maraming tao. Nandun yung tatay na hawak sa braso yung YouTube guy, parang nawasak at walang buhay. May nagtatanong kung patay na ba talaga siya. At ngayon napansin na rin ng tatay niya na nandun lang si Seo Yin at pinapanood ang lahat. Nahuli si Future Mr. Beast at nagtanong yung tatay, di ba, kung bakit siya nandun at kung nasaan yung kapatid. Yung lalaki natin, medyo alanganin, nagtatanong kung pwede ba siyang lumabas para maglakad-lakad. Tinitigan siya ng tatay at tinanong kung yun ba ang unang beses niyang nakakita ng bangkay. Sumagot ang bata ng oo, at sinabi ng tatay na 4 sa 10. Iyon ang tontos ng pagkamatay sa industriya ng pangangaso noong nakaraang taon. Sa bawat 10 tao, 2 ang nagtatamo ng malubhang pinsala. Kadalasan, ang mga naiwan ay nabibigatan at nagpapanggap na mangangaso. At ang pattern na yun ay nagpapatuloy sa buhay, walang pagbubukod sa mga baguhan o veterano. Kailangan niyang maintindihan na ito ang uri ng mundong kanyang ginagalawan at gusto niyang malaman kung sigurado ba ang bata at gustong mabuhay sa ganitong bagay. Bigla na lang, nagulat at natakot si Seo Yin, nakita na niya na uurong siya dahil takot siya sa tatay niya, at sabi niya hindi pwede. Hinawakan lang ng tatay yung lalaki at sinabi na sigurado siya na hindi kaya ng anak niya. Kaya siguro balisa yung bata, sinumpang pamilya. Nasa labas na siya ng ospital at nakatanaw sa loob, sabi niya ganito na lagi. Wala talaga siyang kakayahan at sinusubukan niyang itanggi ang katotohanan o tanggihan na naaalala niya noong pinapanood niya ang tatay niya kasama ang mga mangangaso at ang mga gamit nila, malamang patay na lahat. Hindi na rin niya alam kung ano ang gusto niyang gawin. Sa sandaling yun, habang tinatanong niya sa sarili kung ang pagiging mangangaso ba talaga ang gusto niya, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na nagpapalipad ng kanilang saranggola. Lumapit siya, medyo hindi mapalagay, at napansin agad na may dugo siya. At ayun, nakuha niya yun sa kanilang ama. Sinabi niya sa kanyang bumaba, tinanong kung nasaktan siya at kung anong nangyari.
Pagkatapos ay nagising si So Yin mula sa kanyang pag-iisip at naalala na sinabi ng lalaki na ang kanyang mga kakayahan ay maaaring maging mapanganib. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya na huwag lumapit habang wala siyang maintindihan. Ngunit naalala niya ang lalaking pinasabog niya gamit ang pana, sinabi sa kanyang lumayo, at biglang sumabog ang isang liwanag doon sa gitna ng kagubatan. Maya-maya pa, nabangga siya sa puno, wasak din. Sa gitna ng lahat, napapaligiran ang kapatid ng kulay lilang aura at may nagsasabing may taong sumisira ng mga gusali. Nagwawala na siya, umiiyak habang tinatanong ni So Yin kung nawala na ba siya sa sarili, kung ano ang nangyari. Paulit-ulit na sinasabi ng kawawang babae sa sarili niya na gusto na niyang itigil ito, pero kasabay nito sinasabi niyang ayaw niyang tumigil at tuluyan ang nawawala sa sarili. Sinabi niya sa kanya na lumayo, may mga punong pinuputol, at sumasabog ang mga atake kahit saan. Grabe talaga, ngayon naiintindihan ko na kung bakit sinabi ng reporter na yon na galing sa impyerno ang mga nagbabalik na ito. Talaga nga, ang masaklap pa, alam ni So Yin na kapag basta na lang siyang gumamit ng kapangyarihan sa kalye, paparusahan siya ng kamatayan. Anong gagawin niya? Susubukan niya bang pigilan siya, tawagin ang tatay nila, pero mas mabilis pa ang pulis kaysa sa kanya. Doon niya naisip ang isang bagay at tinanong ang sarili kung wala na ba siyang magagawa. Pero pagtingin niya sa sarili niya, alam niyang wala siyang laban sa kapatid niya. Ang pinakamainam na siguro ay tumakbo na lang siya. Sa huli, wala naman siyang kasalanan dito. Pero bigla niyang parang nakita ang isang batang nakatingin sa kanya. Habang nagpapatuloy ang kapatid niya sa pagwawala, sinasabing ayaw niya itong gawin. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, pare, nakita niya itong tumatakbo papalapit sa kanya, habang nagpapagilid-gilid ang mga nakakapagod na tanikala. Sumisigaw, nagtatanong kung naririnig niya siya, at sinasabi sa kanya na kumalma. Sa sandaling yun, naalala ng ating binata ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kung gaano kadalas mamatay ang mga mangangaso. Hindi pa nga siya ganap na mangangaso pero isinasapanganib na niya ang kanyang buhay. Pero kasabay nito, napagtanto niya na ang pagsasapanganib ng buhay ay ang ginagawa ng isang mangangaso. Tapos sumigaw siya, sinasabi sa kanya na kailangan niyang kumalma at alisin ang pagkalito na yun. Nagtataka si So Yin kung bakit ganoon kalayo ang narating niya para sa kanya. Hindi na siya ang dating taong kilala niya. Biglang hinawakan ng diwata ang kamay niya at tinanong kung ano ang problema. Siya ang bidang nagligtas sa mundo nila. Pero sumagot si So Yin ng hindi. Sa ibang mundong yon, matanda lang ang kanyang katawan. Wala siyang kaibigan at delikado siya. Kara-rating pa lang niya, nakapatay na siya ng maraming tao. At kinamumuhian siya ng lahat. Pero sabi ng diwata, hindi yun totoo. Kahit papaano, hindi pa siya nakakakita ng sinuman na isinugol ang buhay para iligtas ang isang taong kinamumuhian nila. Lumalapit ang tanikala at sa susunod na eksena, itinapon niya ang batang yakap niya habang umiiyak. Ang problema, pinaliligiran na ng pulis ang lugar ma'am, kaya hindi magiging madali para sa kanya. Nakikita ng bata ang kanyang sarili bilang isang musmos na masaya at sinabi niya na kahit man lang yun ay nagawa niya. May dumating na isang lalaki at tinanong ang kanyang kaibigan kung nakita niya ang ginawa ng bata. Dahil doon, naasikaso ng pulis ang insidente. Sinigurado nila na walang umabot sa balita. Pero ang malinaw na resulta ay napunta si Ma'am So Yin sa kulungan. Dumating ang bantay at sinabi na nagsimula na ang oras ng dalaw. Habang iginagabay sa pasilyo, naalala niya kung gaano kalaki ang iyak ng kanyang ina nang malaman niyang siya ay aarestuhin. Binuksan ng lalaki ang pinto at akala niya ay ang kanyang ina pero sino ang lalaki? Ang kanyang ama pala. Nakaupo siya doon na nakayuko sinusubukang magpaliwanag pero sumabat siya. At sinabi niya na naroon siya para ilabas siya mula sa lugar na iyon. Na isa sa mga klase na pumunta at kinausap siya ay may kapangyarihang basahin ang mga alaala ng tao. Nakita niya sa mga alaala na siya ang unang inatake at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ipagtanggol ang sarili. Sa batas, ang paggamit na iyon ng lakas ay makatwiran. Kaya malinaw na hindi siya maaaring makulong dahil doon. Dahil si So Yin ay galing lamang sa mundo ng mga diwata hindi niya maintindihan ang kahit ano sa makatwirang aksyon na ito. Paggamit ng lakas, mga legal na bagay di ba? Pero ipinaliwanag ng tatay, sa madaling salita, ibig sabihin nito ay hindi siya nagkasala at kaya siya pakakawalan. Sa hindi maayos na paraan,
Sinubukan niyang sabihin na may napatay siya pero sabi ng tatay na hindi naman namatay yung binaril niya. Ang daming gumagamit na kayang gumaling kahit anong sugat kaya siguro ayos na siya ngayon. Ang gagaling ng mga manggagamot sa mundong ito no. Ayos na pala yung lalaki. Pero umiiyak lang si So-yin na nagsasabing nakakagaan ang loob. Walang imik ang tatay tapos nagtanong yung babaeng may salamin kung tapos na silang mag-usap. Nasa labas na siya at sumagot ng oo. Tapos ipinaliwanag ng babae na hindi nila kayang bayaran ang bill sa ospital at tiyak na mapaparusahan siya dahil doon. Sagot ng tatay na ayos lang. Nakakagaan na sa kanya na ganito ang kahihinatnan. Sinabi ng babae sa kanya na huwag mag-alala dahil lahat doon ay may utang na loob sa dakilang mangangaso na si Shinbek. Ang gusto niyang malaman ay bakit sigurado siyang sabihin yun. Tiyak na namatay na ang taong inatake niya. Sabi ni Shinbek na baka kapag nalaman niya ang totoo, mas magiging kalmado siya. Sinabi ng babae na may punto siya at iniabot ang isang dokumento na sinasabing dalhin niya ito. Dito niya binasa ang isang dokumento para sa kanyang anak na babae. Bigla siyang sumimangot at nagtanong kung sino ang nagpadala nito. Mukhang yung lalaki mula sa ibang bansa ang nagpakita at malamang siya ang nagpadala ng gulo na ito. Samantala, si Sang-hyun ay hindi pa nga nakakabawi at bumalik na agad sa kanyang pinagsasanayan. Ang galing ng batang lalaki ay ang paghagis ng kadena na nakakahuli ng lata. Nakatayo siya sa harap ng isang lalaki na parang hindi masyadong humahanga. Gusto niyang malaman kung sino yung kakaibang lalaking yun, at sumagot yung coach na hindi rin niya alam. Sabi nung lalaki, huwag daw masyadong mag-alala tungkol sa kanya at ipagpatuloy na lang daw ang ginagawa nila. Pero sumagot si So-yin na hindi siya makapag-focus dahil may komentador na nagdadaldal ng kung ano-ano sa tabi niya. Pero tinanong nung lalaki kung dahil ba talaga sa kanya yun. Sasabihin ba talaga niyang hindi siya makapag-focus sa totoong laban dahil sa isang bagay na napakaliit? Ang ganong kaliit na bagay ay tiyak na mangyayari sa isang piitan. At kung hindi siya makapag-concentrate dahil lang sa may kumakain ng chips sa tabi niya, nagpapakita na agad yun na hindi pa siya handa. Tama naman, humakbang si Sang-hyun at nagtanong kung kilala siya ng matanda. Parang maghahanap ng gulo itong lalaking ito. Sasabihin ni Sang-hyun kung gaano siya nagpraktis. Pero tumayo lang yung lalaki at sinabing wala siyang pakialam. At sinabi na nakikita niyang maganda ang pisikal na kakayahan ng bata, pero terrible ang kanyang husay. Hindi man lang napansin ng bata na nasa likod na niya ang lalaki sa isang segundo. Sabi ng lalaki na ang mga tanikalang ginawa niya gamit ang sarili niyang enerhiya ay pangit dahil napipilitan siyang kumonsumo para makontrol ang mga ito. Hindi pa nga nabanggit na sobra-sobra siyang gumamit ng lakas sa bawat galaw niya. At hindi rin talaga saktong-sakto. Kailangan niyang maintindihan na ang mga profesional ay hindi nga gaanong gumagamit ng lakas, pare. Dinampot niya ang bag ng chips at sinabing ganito ang dapat gawin, pare. Sa isang pagpalo, butas lahat ng lata. Tinanong niya kung nakuha ng bata at gulat na gulat ang bata namin. Ang nakakaloka ay ang bag ng chips na nababalot ng enerhiya niya ay buo pa rin. Habang nagtataka si Junho kung sino itong lalaking ito, lumapit ang lalaki sa bata namin at sinabing kahit siya ay hindi alam ang tunay niyang lakas. Tapos, naglabas siya ng isang balumbon at sinabing isa itong kasangkapan na tumatawag sa mga bumalik. At gusto niyang ailapit pa nito ang bagay sa tanikala. Sa sandaling mahawakan niya ito, naglaho ang bagay at sinabi niyang naiintindihan na niya. Tungkol sa mga anak natin, natatandaan mo ba ang nangyari sa ospital? Dahil malinaw niyang nakita na sa sandaling magkadikit ang tanikala ng lalaki, tuluyang nawala ang kapangyarihan ng kapatid. Sa madaling salita, mayroon siyang hindi pa nakikitang talento na isara ang kapangyarihan ng mga bumabalik. Ang tangkaing gamitin ng mga tanikalang yun bilang sandata ay tunay na pag-aaksaya ng talento. Naguguluhan, tinanong ni Sanyo kung paano niya nalalaman ang lahat ng ito at kung sino ba talaga siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ji Young, isang profesional na mangangaso at isang propesor sa Academy ng mga espesyal na kakayahan. At ngayon naroon siya para kunin ang tamang tao. Parang nanigas ang bata at sinasabing bumagsak na siya sa pagsusulit sa pagpasok. Sabi ni Ji Young, huwag mag-alala tungkol doon. Mayroon siyang kapangyarihan na ipasok ang kahit sinong estudyante doon. At sapat na ang kakayahan na mayroon ng bata. Pero syempre, siya ang magdedesisyon sa huli. Gusto ba niyang sumali sa academy o hindi? Grabe, biglang nagkaroon ng nakakatawang mukha yung bata.
nagtataka at nagtatanong kung ano to. Halos maiyak. Diyos ko, nawalan siya ng 10 aura points. Tumawa yung lalaki at binati siya sa Hunter Academy. Pero biglang may lumilipad papunta sa kanya. Lumingon si Jiang at nasalo niya ito sa ere. Wow, yung papel na yon. At eto na si Shinbek, nagalit at nagpapakita ng awtoridad, hinihingi na kay Jiang na ipaliwanag agad kung ano ang binabalak niya. Pero lumingon si Jiang at sinagot na dapat siya ang nagtatanong noon. Habang naguguluhan ang tatay, walang maintindihan si Sanyo sa nangyayari. At ngayon, harapan na lang sinabi ni Jiang na habang nakikita niya si Shinbek, mas napapansin niyang tumatanda at kumukulubot na siya. Dapat siyang magsimulang dumalo sa mga pulong bago makalimutan ng mga tao ang itsura niya. Pero sinabi ng tatay na huwag nang mag-iba ng usapan at sagutin kung ano raw ba yun. Sabi ni Jiang, obvious naman daw. Nagpadala lang siya ng kaunting rekomendasyon para sa mga bata. Babalik si Zhou Yin na may kakayahang S-rank. At si Sanyo ay may kakayahang walang kapantay. Pero sinabi ng tatay na hindi niya matanggap yun para sa kanilang dalawa. Kahit na may katawan ng matanda na si Zhou Yin, 6 na buwan lang siya sa kabilang mundo. Kaya isip bata pa rin siya at hindi pwedeng pumasok sa akademya na ganun. Pero sabi ni Jiang, kailangan niyang mag-adjust. At siya naman daw ang laging nagsasabi niyan. Tsaka parang nawawala na siya ng kontrol sa kapangyarihan niya. Sa sandaling ito, dahil hindi pa niya alam kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan, para siyang isang bomba na naghihintay sumabog. At ang tanging pag-asa ay magsanay kasama ang mga eksperto sa paaralan. Pero sabi ng tatay, sapat na raw siya para sanayin siya. Sumulyap siya sa gilid at sinabing bukod pa roon, itong batang ito ay walang talento. At sinasabi niya sa ating bida na kailangan niyang maintindihan. Ang determinasyon na walang lakas ay haantong lamang sa kapahamakan. Ayan na naman ang bida natin, isang sandali malungkot, tapos biglang masigla. Pero sabi ni Jiang, mali siya. Nakita niya mismo na matapang ang batang ito at isinakripisyo ang sarili para iligtas ang kanyang kapatid. Mayroon siyang tapang na kailangan para maging isang hunter. Pero sumagot si Shinbek na hindi yun katapangan, kundi padalos-dalos. Humarap siya sa ating binata at tinanong kung, sa sandaling yun, alam ba niya kung ano ang kakayahan ng kanyang kapatid at kung talagang akala niya ay mapipigilan niya ang kapangyarihan nito. Si Sangyon, na tila baluktot ang motibo, ay nagtangkang ipaliwanag na natatakot lamang siya na masaktan nito. Pero pinutol siya ng ama at sinabing iyon ang problema. Hindi siya nakatuon sa resulta. Ang dahilan lamang kung bakit buhay pa siya ngayon ay dahil nagkataon na gumana ang kanyang kakayahan sa pagkakataong ito. Pero mamumuhay ba siya bilang isang hunter na sumusugal sa swerte sa bawat pagkakataon? Sinusubukan sanang irekomenda ni Wu Jae-hyun ang binata pero wala siyang nagawa. Hindi siya makakatanggap ng espesyal na treto dahil sa sulat na yun. Sa huli, mapupunta lang siya sa akademiyang yun kung saan matatalo siya sa kompetisyon. Grabe, hindi rin nakakatulong itong tatay niya. Ang sama-sama niyang magsalita sa anak niya. Habang nagtatalo silang dalawa, tinanong ni Sangyon kung bakit palaging ganito ang ginagawa ng ama. Bakit ni minsan ay hindi niya kayang sabihin na magaling siya, hindi man lang siya pinupuri dahil nailigtas niya ang kapatid niya. Isang bagay na dapat halata. Halos mabaliw na siya doon nang biglang may humawak sa braso niya. Si Jiang pala, na pinupuri ang ating bida. Dahil kinilala siya ng isang guro, mas malapit na siya sa pangarap niya. Ang batang lalaki natin, medyo naiilang, sinasabing hindi naman daw talaga ganun o kung ano paman, pero sabi ng lalaki sa kanya na huwag masyadong mag-isip. Kailangan lang daw niyang sundan ang landas na sa tingin niya ay tama. Tinitingnan ang mga tanikala sa kanyang kamay, sinasabi niyang nagtitiwala siya sa ipinakitang gawa ng bata. At syempre, sinasabi niya diretso sa ama na hindi niya dapat intindihin ang mga taong hindi kumikilala sa kanya. Lalo na sa taong walang alam tungkol sa kanya. Akala ko pa naman, nagtatrabaho tong lalaking to para sa tatay, di ba? Parang especially iya, pero mukhang hindi rin sila magkasundo. At sabi ngayon ng tatay na naiintindihan na niya kung bakit gustong-gusto ng bata na maging mangangaso. Siguro itong lalaki na ito ang idiot ang nagbigay sa kanya ng maling pag-asa. Pinapawisan ng malamig ang lalaki dahil sa aura ng tatay, pero sinampal ng bata ang kanyang sarili, habang nagpapasalamat sa isip sa guro dahil nakatulong itong maglinaw ng kanyang isip. Tapos sinabi niya na noong una,
Gusto lang talaga niyang maging katulad ng kanyang tatay. Gusto niyang mapansin at patunayan na kaya niyang manalo. Mga kaawa-awang bagay lang ang inisip niya. Pero noong araw na yun sa ospital, ibang-iba ang nangyari. At ngayon kung handa na siya, talaga namang magiging isang mangangaso siya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang kalabanin ang kanyang ama. Pero lumingon si Shin Baek at sinabing alam na niya. Hindi sapat ang mga salita para maintindihan niya ang mga bagay. Ipinatong ng lalaki ang kamay niya sa balikat ng bata, lumapit sa kanyang tenga at sinabing subukan niya. Napapikit pa ang aming bata at sinabi ng tatay na malalaman din niya. Hindi siya ipinanganak para tahakin ang landas na sinusubukan niya. Bibigyan siya ng ama ng 1 taon para makapasok sa student council. Kapag hindi niya rin nagawa yon, kailangan niyang bumalik sa bahay. Sinubukan ni Ji Gayong na magsalita, pero pinatahimik lang siya ng tatay at nagbabala kay Son Yoon na protektahan niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi pa matatag. At gusto man niya o hindi, ang tanging paraan ay isama ang bata. Masigurado niya sanang mamuhay ng payapa ang babae sa eskwelahan. At gaya ng unang kondisyon, kapag may nangyari, agad siyang ibabalik. Tinatanong niya kung naiintindihan ng bata at syempre sumasagot naman ito ng oo, di ba? Nakikinig ang isang yan sa kanyang ama. Pagkatapos noon, pinayagan siya ng lalaki at umalis. Naiwan doon ang tatlo na parang mga tanga, sinasabing akala talaga nila mamamatay na sila. Nasa labas na ng kalsada, tinatawag siya ni Ji-young, tinatanong kung hindi ba siya sumobra sa sinabing kailangang makapasok ang bata sa student council. Dapat alam niya na ang pinakamalakas lang ang nakakapasok sa posisyong yun. Dahil F ang ranggo niya at nasa unang taon pa lang, imposible yun. Sabi naman ng ama, kung may lakas ng loob ang bata na sabihin sa kanya mismo na magiging hunter siya, yun na ang pinakamababa na kaya niyang gawin. Patuloy na nagpupumilit ang kaibigan at sinabi ni Shin Baek na hindi niya gustong hilahin ang sinuman sa ganitong landas. Pero naalala niyang sinabi ng ating bida na gusto niyang maging katulad niya. Kaya bumaling siya at sinabing sa huli, nahila niya rin pala siya. Sa ospital, tinitingnan ni Son Yoon ang liham ng pagtanggap at tuwang-tuwa. Sa ganoon, natapos ang buwan ng Pebrero at naroon ang ating bida na nagsasanay gamit ang kanyang mga nakakapagod na kadena. Dumating ang Marso na may biglaang pagbabago, pre. Yun na yung barko para sa mga estudyante ng Hunter Academy. At ngayon umaalis na ito, mga pare. Susunod na kabanata. Ano ba yung sinabi niyang nagsisinungaling siya? May mga tao pa rin doon. Nasusunog na ang buong lugar. Parang yung tatay, no? Sa kamay na pumatay sa lahat. At sumigaw yung bida natin na hindi dapat ganun ang isang hunter. Bigla siyang nagising sa kama, puti ang buhok. Sa tingin ko hindi yun yung protagonista. Sino tong lalaki na to? Hindi na nga ako masyadong manghuhula, no? Malalaman din natin. Nagtanong yung nakasalamin kung okay lang siya, di ba? Kasi parang sumisigaw siya sa panaginip niya. Sabi niya, oo. Tapos sabi nung lalaki, siguro raw siya yung bagong estudyante dahil ngayon lang niya siya nakita doon. Yung nakasalamin nagpakilala bilang Peryam. Ang ganda naman ng pangalan. Second year student pala. Tapos yung puti ang buhok nakipagkamay at sabi niya ang pangalan niya ay Seol Subin. Ikinalulugod kitang makilala. Nasa bangka na tayo. Yung magkapatid nakatingin sa isang kahon na puno ng gamit. Nagtataka kung bakit ang dami. Magkakaroon ba tayo ng survival arc sa gubat gaya ng Hunter x Hunter? Game ako dyan. Gets ko na. Kaso ni Boy pala yun. At mukhang nagnakaw pa siya ng gamit sa tatay niya. Naku naman, narito ako nag-iisa, nagpapanta siya. Biglang tumayo ang kapatid at sinabing maglilibot siya. Sinabihan niya itong huwag mag-isa, pero sabi nito tatawag siya kapag may nangyari. Alam niya ang kwarto ay 105 at palm. Napagtanto ng ating lalaki na nagpapalaki siya ng bata. Tumingin siya sa labas ng bintana na iniisip na ang mahalaga ay malaman kung ano ang gagawin nila para kay Maman. Samantala, may blonding lalaki sa kubyerta na sinasabing ang bagong buhay na ito sa eskwelahan ay puno ng pakikipagtagpo. At kailangan niyang makipagkaibigan sa malalakas na tao, tama? Para mas madali ang buhay. Pero yun lang ang iisipin ng isang baguhan. At kaya ganyan umasta si Peryam. Parang, hindi yata siya kumpleto sa ulo at yung dalawa sa tabi niya sinusubukang intindihin kung ano ang sinasabi ng baliw na to. Bumalik sa normal yung blonde at sinabi niyang magandang makipaglapit sa ibang estudyante.
Pero sa susunod, mas maganda kung magdala siya ng isang talagang magandang babae na kaedad niya. Yung nakasalamin naman ay humingi ng paumanhin, sabi niya itong si Woojan, na parang baliw, ay mahilig sa babae. Hindi ko masisisi yung lalaking yun. At ayan, naiinis siya, sabi niya naghahanap siya kung saan-saan at wala siyang nakikita. Pero tignan mo nga naman kung sino yung nakita niya. Tama, di ba? Nagpapakain ng mga ibon. Medyo malungkot siya kasi hindi kinakain ng mga ibon yung chips niya nang bigla niyang nabitawan yung bag. Pero sa mismong sandaling yon, sumulpot si Woojan, pinulot ito at ibinalik. Nagpasalamat siya ng ang cute-cute. Pero itong lalaking to, talaga, may sira sa ulo. Agad-agad niyang sinabi na hindi siya makaakit ng kahit anong ibon. Pero nakaakit siya ng iba. Medyo naguguluhan siya habang nagtataka ang kaibigan niya kung okay lang ba na hayaan na lang kumilos ng ganoon itong taong to. Sagot ni Priam na dahil hindi naman siya tumatakbo papalayo, revolusyon na yun. Marami na ring tao doon ang nakasali na dati. Ang tanging problema lang ay ang kaganapan na magbayad ng sobrang mahal. Sabi ni Suva na makatwira naman na magbayad. Pagkatapos ng lahat, sino man ang makapagtapos dito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa trabaho. Pero naalala niya yung mga ngaso na some-iron ng lahat, sabi niya hindi lahat karapat-dapat sa kwalifikasyon na yun. Sumulyap si Priam at nagtataka kung saan pupunta si Woojan kasama yung babae. Sabi niya mas mabuting sundan sila, dahil may diferensya yung lalaki. At ayun na nga sila, bro. Sunod na eksena, nasa loob na agad ng kwarto, dinala niya yung lalaki para ipakilala sa atin. O kaya dinala para isumbong, kasi bigla niyang sinabi na kalimutan na lang. Sinusundan siya ng lalaking ito. Nagtatanong kung may boyfriend siya at hinawakan pa siya. Sa sumunod na segundo, mula sa labas, nakita ng mga kaibigan ang taong nagpapatawa na pinapalabas ng kwarto. Sinasabi niya sa bida natin na pwede silang mag-usap sandali, pero bigla na lang si Sun Yuon na gustong suntukin siya. Dumating yung nakasalamin para tumulong habang si Suva naman ay nakaupo lang na parang nagtataka kung anong nangyari. Mukhang sa susunod na eksena, ipinaliwanag ng bida natin na nakatulog siya ng 12 taon, at doon nagsimulang humingi ng tawad yung mga lalaki sa fan, sinasabing hindi nila alam yon. Sabi ng bida natin ay okay lang at humingi rin ng tawad sa panununtok bigla. Tapos, sabi nung lalaking nakasalamin na magkasing edad siguro sila ni Suvan. At binati nung lalaki yung bida natin, na dahil sa kagwapuhan niya, parang wala siyang pakialam na batiin pabalik. Maya-maya, sa labas, tinanong ni Priam kung nasa hunter department siya at sumagot naman siya ng oo. Gusto malaman ng lalaki kung may hunter ba siyang hinahangaan o gusto. Sabi naman ng bida natin na wala, kasi ang tatay niya ay hunter, kaya medyo naimpluwensyahan siya. Tapos naalala ng lalaki na ang pangalan niya ay Jae Sung-yeon at tinanong kung kilala niya si Shin-baek. At ayun na nga, gaya ng inaasahan natin, dilat na ang mga mata ni Suvan. Naalala niya ang lalaki nung sinabi ng bida natin na, oo, tatay ko yun. Natigilan yung loko habang gulat na gulat ang iba, nagtatanong kung hindi ba siya nagsisinungaling na mga tagahanga daw sila at kung ano-ano pa. Pero natatandaan ni Suvan kung sino si Jae Shin-baek. At ngayon, nakaupo lang siya doon, hindi niya alam kung paano tatanggapin ito. Nasa harap niya ang anak ng taong yon. Sabi ni Priam, idol niya ang tatay niya. Noong bata pa siya at nangangarap maging hunter, palagi niya itong tinitingala. Nagtanong ang kaibigan natin kung ayaw na ba niyang maging hunter at ipinaliwanag niya na nasa Magic Engineering Department na siya ngayon. Wala siyang talento para maging hunter, hindi. Kasi rank E siya. Patuloy na nag-iisip ang kaibigan natin, at nandito siya, pero rank F siya. At sakto namang sinabi yon ng kapatid, at nagulat silang tatlo. Medyo nailang ang bata natin, at gusto ni Priam malaman kung paano siya naging hunter at nakapasok kung F ang ranggo niya. Kaya sumingit na si Vian bago pa siya makapagsalita, ipinapaliwanag na nakapasok sila sa pamamagitan ng rekomendasyon. Kinakamot niya ang ulo niya, umiikot-ikot. Pero sigurado na aayawan natin siya sa huli, di ba? Tapos tinawag niya si Priam at sinabi na kung mag-ensayo siyang mabuti, baka maging hunter din siya tulad niya. O kahit man lang, alam mo na, makapasok sa departamento para kumuha ng mga pagsusulit. Malinaw, iniisip siguro ni Suba na itong batang to ay isang spoiled na bata na naroon lang dahil sa tatay niya.
Tuloy ang biyahe habang tinuturuan ni Pyram ang kapatid niya kung paano maglaro sa Nintendo Switch. Nanliligaw si Woojin sa mga babae at ang ating bida ay naglalakad-lakad. Doon niya nakita si Woojin sa gilid at nilapitan para tanungin kung nahihilo. Sumagot siya na oo, at tumabi ang ating bida sa kanya. Tapos tinanong siya kung bakit gusto niyang maging hunter. Magsisimula sanang magsalita si Songyum tungkol sa tatay niya. Pero sumabat si Seoul Suban at sinabi na hindi iyon ang tanong niya. Gusto niyang, para malaman kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, kung ano ang kanyang pag-iisip. Biglaan, susubukan ng lalaki na maging ganap na tagapayo at baguhin ang bata. Naaalala niya ang sandaling nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa, ngunit sinasabi niyang hindi siya sigurado. Hindi pa niya ito masyadong napag-isipan. Sabi naman ni Seoul Suban na kapag nanunood ka ng balita, nakikita mo ang iba't ibang uri ng tao na naging hunter ng walang tamang motibasyon. Yung mga gusto lang kumita ng madali o sumikat. Sumasang-ayon ng ating bata na may mga taong ganon at hindi tumitigil sa pagsasalita ang lalaki. Sinasabi na hindi naiintindihan ng mga taong yun na ang pagiging hunter ay hindi lamang nagdadala ng mga benepisyo, nagdadala rin ito ng mga responsibilidad. At kaya niya kinasusuklaman ang mga mangangaso. Naguguluhan, nagtatanong si Songyum kung bakit gusto niyang maging isa, na sinagot niya na gusto niyang maging isang taong kayang iligtas ang lahat. At kaya niya gustong sabihan ng ating bata na huwag nang pumunta sa akademya. Sabi ni Suban, katawa-tawa na sinabihan niya si Pyram na pwede siyang maging mangangaso kahit na rank E sa sandaling magising ng isang tao, tapos na. Ang kanilang ranggo ay nakatakda na at hindi na nagbabago. Bukod pa doon, sobrang mahal makapasok sa akademya na ito, maliban na lang kung may koneksyon ka. O gusto mo siya, na may mayaman na tatay para bayaran ang lahat? Biglang yaman, naku, di niya alam na hindi masyadong sumusuporta ang tatay niya. Agad siyang sinabihan ni Songyum na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi. Isa pa, naroon siya dahil nagising ang kanyang mga kapangyarihan pagkatapos ng maraming pagsasanay. Sagot ni Seoul Suban na walang kinalaman ang paggising ng kapangyarihan sa pagsisikap. Kung nagising siya ng kapangyarihang wala siya dati, ibig sabihin lang noon ay hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito o hindi niya napansin na mayroon siya nito. Ang nangyari lang ay sa pamamagitan ng swerte, nagamit niya ito. Ang katotohanan na nakakuha siya ng rekomendasyon para makapasok dito, kahit na antas F, at pati yung pagkakakulong niya kay Suban ay naroon din. Puro dahil lang sa swerte. At ang sabihing magiging hunter siya nang hindi nakikita ang ganun ka-obvious ay nagpapakita lang kung gaano siya kabata pa. At nasa isip ay kasing edad lang talaga siya ng kanyang kapatid. Hay nako, halata namang sumugod na ang bata natin para manuntok. Parang tatama mismo sa mukha niya, pero hindi ko alam kung anong nangyari doon. Nakatayo pa rin yung lalaki, hindi man lang nasaktan. Ang masaklap pa, nagulat yung kapatid at pagtingin niya sa gilid, nakahiga na yung bata natin sa lupa. Tinanong niya kung anong nangyari at sabi ni Suban na talisad daw siya bigla, pero ayos lang siya. Pero wala talagang ideya si Seoul yun kung anong nangyari, pre. Sa mismong oras na malapit nang tumama ang suntok niya sa mukha ng lalaki, biglang nagbago ang direksyon at napunta siya sa sahig. At ang walang hiya lumingon pa sa kaibigan natin at sinabing ang isang katulad niya na hindi mapigilan ang sarili at basta na lang nanununtok ay sisirain lang ang reputasyon ng mga hunter. Tumalikod siya at sinabing kung may utak siya, susuko na lang siya. Pero bigla, parang may humawak sa paa niya. Yun pala yung porselanang kadena ng kaibigan natin. Ulit, nagulat ang kapatid na babae at ngayon siya naman ang nasa sahig. At pagkatapos sinabi ng bida na baka, oo, napunta siya sa lugar na ito dahil sa sobrang swerte, pero hindi siya susuko dahil sa gusto niya. Sabi ni Suban na pwede siyang manatili doon hanggat gusto niya, pero sa ranggong meron siya, hindi siya makakaligtas. At sumagot lang ang ating bida na gusto kong makita yan. Hating gabi, magtatagpo sila para sa iba't ibang bagay. Oy, tinatawagan ng lalaki para sa tagpo sa hating gabi. Ano to, bata? Romantikong labanan. Ilang oras ang nakalipas, nagsimulang bumuhos ang ulan at naaalala ni Seoul yun ang diwatang nagsasabing ayaw niyang mawala. Bigla siyang nagising at nakitang mag-isa siya sa kwarto, tumayo, tinawag si Seoul yun, pero napansin niyang wala siya doon. Kaya naroon siya sa hallway nagtataka kung saan siya nagpunta habang kinakabahan. Biglang, nagulat siya kay Woojin sa likod niya,
Tinatanong kung anong ginagawa niya doon. Sumagot siya sa parehong tanong. At sabi nito may inaayos sila sa isang kwarto at inaaya siyang sumama. Tuwang-tuwa siya at sumagot ng oo at nakalimutan na ang lalaki natin. Pagdating sa kwarto, may maliit na grupo na nagtatawanan, siguro ang unang asawa natin. Habang pagkakita ni Woojin sa mukha ng babae, biglang naging alangan siya. Parang bigla na lang, bumalikwas siya at sinabi sa kaibigan niyang si Yunbi na aalis na siya. Nagtanong ang kaibigan kung bakit at sabi niya hindi raw nabanggit na pupunta yung babae. Pero yung kapatid niyang lalaki, pumasok na, tuwang-tuwa pa, sabi puno raw ng pagkain. Sabi nung babaeng orange ang buhok kay Woojin na huwag siyang tumunganga dyan at umupo na rin. At pumayag naman si Nai at sumali na rin. Nagtanong yung babae kung sino yung bagong dating at sagot niya kaibigan daw ng kaibigan o kung ano. At nang bumati si Seol Yoon, yung isa parang hindi masaya. Ano ba nangyayari, pare? Ang daming drama dito sa bangka. Medyo nagtataka si Puri kung bakit nandito si Seol Yoon at tinatanong kung saan nagpunta si Seol Yoon. Sabi niya wala siyang ideya. Pagkagising niya, wala na siya doon. At syempre, napansin din ni Puri na wala si Subin sa kwarto. Dagdag pa, parang kakaiba yung pag-uusap nila. Baka may nangyayari sa kanilang dalawa. Sa mismong sandaling yon, nagkaharap yung dalawa at gusto malaman ng tropa natin kung bakit naka-raincoat yung isa. Sagot ni Subin, obvious naman, kasi umuulan. Pero paano siya lalaban habang may hawak na payong? Sabi ng bata natin, yun daw ang pinakamagandang paraan para hindi mabasa ang katawan niya. Nagtitigan ang dalawa, nagtataka kung ang isa't isa ay baliw. Noon din, nagsisimula na silang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. At sabi ni Subin, ang kapangyarihan niya ay ang espiritu ng tubig. Umuulan at napapaligiran sila ng dagat. Sa lugar na ganoon, mas lumalakas ang kapangyarihan niya at kung hindi niya makontrol, maaaring mapahamak ang bata natin. Pero basta na lang itinapon ni Seol Yoon ang payong at nagtanong, hindi ba't siya ang may gustong magsimula nito? Sa parehong segundo, sabi nung lalaki, sige kung ganon. Ang espiritu ng tubig ay nagsimulang lumipad papunta kay Seol Yoon at nagpakawala ng atake. Isang laserman. Umilag siya, na ikinagulat nung lalaki, tapos inactivate niya ang kadena at ibinato sa direksyon niya. Sabi nung lalaki, kahanga-hanga yan, pero syempre, madaling nasira ang kadena. Sa ngayon, Frank, hindi naman masama. Nakakapagtaka lang na mas mahina ang kadena kaysa sa totoong kadena. Gulat na si Seol Yoon, pare. Ang loko may dalawang espiritu. Nandito lang ako para sabihin na sa gamit niya, wala siyang maaabot. Ang paglaban ay napakababa, hindi man lang magamit para sumalakay o magtanggol. Ngayon heto ang ating bata, sumasayaw at umiiwas sa lahat. Ang tanging natitira, muli, hinihila niya ang kadena, naglulunsad ng isa pang atake, ngunit nagkabasag-basag ito sa pader. At tinatanong pa ng walang hiya kung yun lang ang wala niyang silbing taktika. Dapat napagtanto na niya na wala siyang kahit isang hakbang na ginawa simula nang magsimula ito. Oras na para maintindihan niya kung bakit hindi siya nababagay sa lugar na ito. Sinabi ng bata na dahil nga hindi siya gumagalaw o humahakbang kaya hindi niya napansin. Nang ang lalaki, tumingin siya pababa, pare, may mga maliliit na tanikala sa tabi ng kanyang bota. At ang masaklap pa, naikabit na ng bata natin yun sa rehas bago pa man makakilos yung lalaki at hinayla niya ito paatras sa pader. Sabi pa ng bata natin na ginagamit niya lang daw ang parehong taktika dahil yun lang ang kaya niyang gawin. Akala ko magbibitaw na siya ng matinding linya, pero pinapahiya lang ng bata ang sarili niya. Ngayon, oo, talagang pinapahiya niya yung lalaki sa pagsasabing nagbubulungan lang daw ito, siguro dahil hindi raw ito kasing taas ng ranggo. Kaya nga daw siguro siya nabubugbog ng isang F-rank na katulad niya. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ni Subin at sinabing, sige, simulan na natin. Siniseryoso ito, sabi ni Sung Yun sa kanya, pumunta na lang siya, pero ngayon bumalik na naman tayo sa kwarto kasama yung malaking lalaki na nagsasabing pagnanakaw ito. Parang yung babae doon ay nakakuha ng karakter na S ang ranggo, puno ng skill stats at lahat, at medyo awkward siya, sinasabing nagkataon lang. Tanong ni Subin kung ano ito, pero ipinapaliwanag nila na ito ay isang board game. Mukhang sinusuri nito ang kapangyarihan ng taong lumilikha nito at ang karakter ay medyo tumutugma doon.
Grabe, so ang ranggo ng babae doon, talagang napakahusay. Ngayon naman si Periam na ang magpipindot ng maliit na button at lumilikha ng B-rank na mage. Ano, hindi ko masyadong. Gusto ko yung konsepto ng larong to, bro. Dapat astig tong larong to, pero baka maging walang kwenta, wag na lang isama yan dito. Pero ipinapaliwanag ni Periam na yung tech na ginamit sa larong to ay ginagamit din niya sa gamit pang training. Grabe, binigay niya kay Soyun para subukan. Buti na lang hindi humandar, pero nalungkot siya, gusto niyang malaman kung bakit hindi. Medyo nagtataka siya, yung blonde din ay walang idea, at yung babaeng orange ang buhok ay sinabi na baka masyado siyang mahina o kulang sa lakas. Biglang sinabi ng device na ang kakayahan ni Player 5. Hindi maanalisa, at tinataya na maaaring isa siyang bumalik sa nakaraan. Ang laro ay malinaw na lalaki na pinahihirapan ng babae. Nagulat ang lahat at nakakuha siya ng isang random na lihim na klase. Tuwang-tuwa ang lahat, nagsasabing naiinggit sila, na nakakabaliw ito. Tumalikod si Woojan at nagtanong kung totoo ba ito. Pagkatapos ay naalala niya na sinabi ni Jiang sa kanya na kailangan niyang itago ang isang sikreto kahit anong mangyari na siya ay isang bumalik. Nagtanong siya kung bakit at ipinaliwanag niya na karamihan sa mga bumabalik ay may maraming problema. Katulad niya, halimbawa, na basta na lamang nawala ng 12 taon ng kanyang buhay. At kaya sila, nahihirapan makibagay sa lipunan at nauuwi sa paggawa ng iba't ibang kalokohan kaya kinamumuhian sila. Kaya marami ang itinuturing na sakuna. Sa ganyang reputasyon, mas mabuti pang walang makaalam para hindi siya husgahan. Balik sa laro, awkward siya, sinusubukang magpaliwanag, pero sinasabi lang ni Woojan na sabihin na niya agad at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Gusto niyang marinig ang kanyang kwento. Mukhang sabik siya, gustong malaman ang tungkol sa ibang mundo at kung anong nangyari doon. Nakukuha niya ang Dragon Slayer class, habang interesado ang lahat na malaman ang tungkol sa kanya. Kahit na ang iba ay excited, dapat itinatago niya yun, di ba? Pero kawawa naman, bata pa, mahina pa ang isip, at excited na, di ba? Kasi walang natatakot sa kanya. Sabi ng babaeng kulay brown ang buhok, wala silang pakialam doon. At sa sandaling yun, bigla siyang na-excite at sabi niya, sige, sasabihin niya sa kanila. Siyempre, yung kulay orange ang buhok, malamang na hindi niya ito gusto man. At agad-agad sabi niya narinig niya na maraming regressors ang humaharap sa napakaraming nilalang at kalaban. May napatay na ba siya kahit isa? Doon, naalala ni Soyeon yung lalaking binutis niya ang dibdib. Pero nang nagiging interesante na naman, bumalik tayo sa korte. Kasama si Subin na nagsasabing sayang dahil kahit maganda ang kanyang mga pamamaraan at estratehiya, hindi pa rin yun sapat dahil napunta pa rin siya sa sahig. At sa bagay na yun, marahil na pagtanto niya na minsan ang madaling lakas na nakukuha ng ilan ay mas malakas pa sa pagsisikap ng iba. Iyan ang dahilan kung bakit maraming sumusuko sa kanilang mga pangarap dahil sa mababang ranggo, habang ang iba naman, lalaking nagpapakita na sa kapatid, ay nakakakuha ng mga kakayahan kung saan-saan at nagiging hindi maabot. Ganoon ang mundo, maging ito man ay kapangyarihan, pamilya, koneksyon, maging mga kakayahan. May malinaw na limitasyon sa kung ano ang kayang makamit ng isang tao sa pamamagitan lamang ng determinasyon. Nang pumasok siya sa Hunter Academy, malalaman niya na may mas malala pa, mas malupit, at mas malakas pa sa kanya. Sa madaling salita, sa huli, magdurusa lang siya. Sabi naman ng lalaki sa atin na hindi nga raw S-rank o A-rank ang tatay niya noong nagsisimula pa lang siya. Gayunpaman, mas marami na siyang nagawa kaysa sa kahit sinong A-rank o mas mataas pa. Nilinis niya ang napakaraming A-rank at S-rank na mga dungeon at nailigtas ang napakaraming tao. Lahat ng ginawa niya ay dahil sa purong pagsisikap. Maaaring F-rank siya, pero hindi siya basta-basta sesuko. Sabi ni Subin na marami raw siyang alam dahil sa kanyang ama, at tinanong niya kung naaalala niya ang S-rank gate na. Lumitaw sa lungsod ng Mapo 7 taon na ang nakalipas. Sumimangot si Sunian at nagtanong kung bakit bigla na lang niya yon inungkat. At sumagot ang lalaki na ang gate na yun ay nagdulot ng maraming nasawi, hindi lang dahil sa mga halimaw, kundi maraming tao rin ang namatay dahil sa kapangyarihan ng Hunter. Nagtanong ang bida kung bakit niya yun inuungkat, at sinabi ni Subin na dahil wala nang pumupuna sa nangyari noon. Sasabihin na sana ni Sunian na may mga dahilan ang mga Hunter,
Pero pinutol ni Subin at sinabing ang kanyang ama ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at katawa-tawa para sa kanya na sabihing wala siyang ibang pagpipilian kundi isakripisyo ang maraming tao para ilan. Dapat protektahan ng isang hunter ang lahat. Muli, tinatanong niya kung ano ang binabalak gawin ni Soul Subin. Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito at anong klaseng hunter ang gusto niyang maging? Habang nangyayari ang lahat ng ito, may kakaibang nakikinig sa gilid. At syempre, balik na naman tayo. Sa mismong sandali na tinanong ng dalagang kulay kahel ang buhok kung may napatay na ba siya. Walang makapagsalita, at halata namang nailang si Suyun. Medyo napagbali-baliktad niya ang kanyang mga salita at biglang tumayo na nagsasabing pupunta siyang banyo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, mukhang medyo nahihiya at tumakbo palayo. Tumawa ang loko, at pagkatapos ay tinanong ni Priam si Midori kung bakit. Bigla na lang niyang binanggit yun. Parang wala sa sarili siya, humihingi ng paumanhin at sinasabing nasa engineering department naman daw yung babae. Kahit si Priam, sabi niya hindi, nasa hunter department siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae at sinabing kung ganun, hindi pa siya handa. Ang isang hunter ay hindi lang basta pumapatay ng mga nilalang. Minsan kailangan din nilang pumatay ng ibang tao. Bahagi ng trabaho ang pagkitil ng buhay, at sa pag-iisip na yun, hindi pa siya handang mapunta doon. Pumunta si Suyun sa ibang bahagi ng barko, kumakabog ang dibdib niya, at napaisip siya kung bakit siya tumakbo. Ang kailangan lang naman niyang sabihin ay hindi pa siya pumatay ng kahit sino, pero iniisip pa lang niya yung sandaling ginamit niya yung pana, bumibilis na ang tibok ng puso niya. Parang hindi pa rin niya nararamdaman na karapat-dapat siya na naroroon. Muli, naalala niya yung diwata at iniisip kung makakahanap ba talaga siya ng mga bagong kaibigan. Doon, may lumitaw sa tabi niya. Yung babaeng nandoon din sa laro, bumabati at nagpakilala bilang Moden. Sabi niya gusto niyang bumalik at maglaro doon sa silid, pero umiling lang si Suyun. Sinabi ng babae yun kay Shanyin dahil ngayon lang daw siya nakakita ng nakakuha ng secret class. Humingi ng paumanhin si Suyun, pero sabi niya hindi pa siya sigurado kung gusto niyang sumali. Iniisip niya kung ano ang pinagdaanan ay nagdulot sa kanya ng takot. Sabi ni Moden, naiintindihan niya ang nararamdaman niya. Nagising siya ng huli na noong siya ay nasa high school na. Ang problema ay nangyari ito habang siya ay nasa gitna ng klase, nawalan siya ng kontrol, at karamihan sa kanyang mga kaibigan ay nasaktan ng malubha. Ngunit sa kabila nito, naniniwala siya sa kanyang sarili. At hindi siya magpapatinag kaninuman, lalo na dahil nabawi niya ang kontrol at nagawang malampasan yon. Ang kailangan lang niyang gawin ay magsikap para hindi na maulit ang ganoon. Pagkatapos naalala ni Suyun nang makausap niya si Sayon, na diwata ng mga panaginip, at nagtanong kung wala namang umiiyak na bato doon dati at kung paano yun gumalaw. Ipinapaliwanag ng diwata na kinausap lang niya ito at nawala ang bato. Oo, umiiyak nga talaga yun at ngayon naiintindihan ko na. At ipinapaliwanag ng diwata na ibinahagi niya ang kanyang sakit sa bato at dahil doon, gamaan ang pakiramdam nito at umalis. Dahil ang batong yun, ang mga ulap, at ang mga tao ay nagbahagi ng parehong luha. At doon nagsimula ang maraming pagkakaibigan. Ngumiti si Suyun at sinabing tama siya. Kailangan lang niyang subukan. Habang nag-iisip sila bumalik sa silid, may nangyaring atake na umagaw ng kanilang atensyon. Sinundan nila ito at, ng kurso, mapupunta mismo sa gitna ng laban ng bida. Noong ikinukwento ni Suyun ang tungkol sa insidente sa Mapo 7 taon na ang nakalipas, sumagot si Sayo na walang sinisisi sa ama dahil wala naman siyang kasalanan noon. May mga dahilan siya at kailangan yun. Nang sumigaw ang lalaki na namatay ang kapatid niya at mamamatay tao ang tatay niya, nagulat si Suyun at nagtago sinusubukang intindihin kung ano ang pinag-uusapan nila. Malinaw lang niyang narinig na 7 taon na ang nakalipas, pinatay ng tatay niya tapos tinanong ng lalaki kung bakit gustong maging hunter ni Suyun. Sumagot ang bida na dati na siyang. Alam niyang gusto ni Suyun maging isang hunter na nagal iligtas sa lahat. Pero siya, sa kabilang banda, hindi niya man lang naisip kung anong klaseng hunter ang gusto niyang maging. At alam niya na maraming tao sa bangkang ito ang pareho ng iniisip sa kanya. Pero kahit mayroon man siyang layunin o wala, kung sineseryoso niya ito at ibinibigay ang kanyang makakaya, iyon ang mahalaga sa huli. Pero lalo lang itong ikinagagalit ni Suyun, na sinasabing magkaiba silang dalawa.
Sumugod ulit siya, pero naiwasan ito ng ating bata, hinawakan ang kanyang tiyan, at ibinagsak siya sa lupa. Itong si Suyun. Hindi rin tama ang pag-iisip, pare. Bigla na lang siyang sumisigaw. May laser na lumalabas sa kanya, tumatagos sa mga ulap. Tapos isa sa mga espiritu lumapit sa mukha ng tropa natin at pinatumba siya. Pero may napansin siyang kakaiba. Naglalaho na ang mga espiritu. At muling bumalik si Suyun, pare, pero ngayon sumuntok sa gitna ng mukha niya. Doon niya napagtanto na bigla na lang, may naglagay ng sagka sa bisig niya. Sigurado, noong pumasok ang tropa natin at hinawakan siya sa tiyan, di ba? Ang hindi niya maintindihan. Kaya nga nagtataka kung bakit nagkaroon ng ganoon ng isang estudyante lang. Malinaw naman, di ba? Nanakaw ng walang hiya ang lahat sa tatay niya. Tapos sabi pa ng lalaki natin na sa huli, napapalo pa rin siya madalas. Galit, sinugod ulit siya ni Suyun habang nag-iisip ang kapatid niya kung anong gagawin nila. Tapos may biglang lumitaw sa tabi nilang dalawa at nagtanong kung anong nangyayari. Sa gitna ng away, iniisip ni Suyun kung bakit siniseryoso ng taong ito na may napakawalang saysay na layunin ang mga bagay-bagay. Sabi niya, kahit ano pa ang layunin, ang mahalaga ay kung anong ginawa niya. Mali iyon, hindi sila pareho. Tapos naalala ni Suyun ang araw ng sayawan na iyon nang magising siya sa isang disyerto. Sa gitna ng kung saan, pare. Sa paligid niya ay napakaraming katawan ng mga patay at nakalibing na tao. Noong araw na yon, tumakbo siya ng walang tigil sa mga guho, nagtataka kung bakit nangyari yun sa kanya. Anong klaseng pagkakataon ang nagtulak sa kanya upang maranasan ang impyernong iyon? Ang lupa ay basa sa dugo, ngunit ang mga bituin ay nagniningning na parang hindi pa nangyayari. Nadapa siya, bumagsak sa lupa, at nagtataka kung bakit walang tumulong sa kanya sa trahedyang iyon. Kung sila ay mga tagapagligtas, dapat sana ay tinulungan nila ang lahat doon. Pagkatapos ay nakita niya ang isang pangitain ng kanyang sarili na mas matanda, na nagsasabing magiging siya ang taong kailangan niya, isang taong magliligtas sa lahat. At ngayon naalala niya ang sinabi ni Suyun na pareho sila. Pero sigurado siya na kung hindi yun totoo, ibang-iba sila sa isa't isa. Dahil lagi niyang iniisip kung bakit ang mga hunter na may pinakamagagaling na kapangyarihan ay ginagamit lamang ang mga ito para sa pansariling kagustuhan. Sinabi niya kay Suyun na kailangan niyang seryosohin ang lahat ng ito. Sumagot naman si Suyun na ang pag-aaral ng responsibilidad at kung bakit gusto niyang maging isang hunter ang dahilan kung bakit siya naroon. Nagtinginan sila saglit, nang biglang may narinig silang tunog sa gilid at tumingin. Isang talagang kakaibang lalaki ang nagpaputok sa ere, at tinanong ng ating bida kung sino siya. Nakita natin kanina na si Periam pala ang dumating, lalaki, nagtatanong kung ano ang ginagawa ng dalawa at bakit hindi na lang sila tumigil. Sabi niya baka sila masaktan, at doon naalala ni Suyun yung lalaking napatay niya. Hoy, kumalma ka nga. Pero kalmado siya, sabi niya mas mabuting pigilan na sila agad. Tanong ni Periam kung paano, at sabi niya pigilan lang yung dalawa, lalaki. Harangan lang sila, titigil din sila. Pero sabi ng lalaki na ang away ng mga magaling ay parang sumasabak sa barilan. Tapos naisip ni Suyun na kapag sumugod siya sa gitna ng laban, baka yumandar ang kapangyarihan niya, na mas malala pa. Tumingin ang bata sa kanya at sinabi nitong doon lang siya, pero siya na ang bahala. Ang sandata niyang inilabas ay isang mahiwagang gamit, ang ad, at doon niya pinaputok ang baril. Ang dami-daming nangyari para lang sa batang ito para magpaputok sa ere at subukang bigyan silang dalawa ng aral. Buti na lang, pagkatapos noon, sumulpot si Jiang mula sa likod at tinanong kung nagpaputok ba talaga siya ng sandata. Sa pagkakaalala niya, bawal ang mga mahiwagang gamit sa akademya o sa barko, kaya kailangan silang tatlo dumaan sa disiplina. Sunod na eksena, huminto ang barko sa isla. Sabi ni Wu Jin, siya. Nawala, kahit siya, na itinuturing na isa sa pinakamasasamang estudyante, ay hindi pa nagkakaroon ng parusa bago dumating sa paaralan. Nagpapaliwanag si Suyun kay Periam na sinasabing ayos lang, pero sa huli, kasalanan niya rin ang pagpapaputok ng armas. Bukod pa doon, ang armas na dinala niya ay ipinagawa pa nga sa kanya ng mga guro, kaya hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon para sa kanya. Pero pagkatapos, tiningnan niya ang kaibigan namin at sinabi na para sa kanila, mas malala ang mangyayari. Kahit na ano paman, haharapin na lang nila yun mamaya. Oras na para pumunta sa dormitoryo.
Naiisip niya na nakakapagtaka dahil siya ay. Akala niya malapit siya sa Somnian, at ipinaliwanag nito na sa islang ito, maraming dormitoryo na nakakalat. Doon nagsimulang matakot si Suyun na mapalapit sa maliit na babaeng yun. Pagkatapos, tiningnan ng mga babae ang kanilang mga cellphone at nakita nilang kahit papaano, siya at ang kanyang kapatid ay nasa parehong dormitoryo. Pagkasabi niya ng pangalan ng lugar, na talagang kakaiba, may naghulog ng malita sa lupa. Si Subin pala, at halata naman sa mga mukha nila na malamang, doon din siya. Nakatayo lang sila dong nagtataka hanggang sa may dumating na babae na nagsasabing, "Hi," nagpakilala siya bilang yon, at siya ang supervisor ng dorm nila. Medyo nakahinga ng maluwag si Suyun. At least wala yung kakaibang babae. At sabi ni Mo Gayen, mukhang magkasama na naman sila, kaya magiging masaya ito. Dahil kasama niya ang kanyang kapatid at ang kanyang nag-iisang kaibigan, sigurado siyang maganda ang simula ng semestre. Tapos nakita natin mga 100 taon na ang nakalipas, sa isang magulong panahon kung kailan kinakain ng mga halimaw ang mga tao at malayang gumagala ang mga gumagamit ng masamang kakayahan. Noong may isang lalaking nagkaroon ng ideya na lumikha ng isang sentro ng edukasyon para sa mga gumagamit ng kakayahan. Pagkatapos ng ilang taon at umiiwas sa ang mga mata ng mga awtoridad, gumawa siya ng maliit na eskwelahan sa kanyang sarili sa isang liblib na isla. Kalaunan, nakilala ito bilang Hunter School. Sa lugar na yun, hindi mahalaga ang nasyonalidad, edad, o edukasyon. Basta may kakayahan ka at nagising, pwede kang maging parte nito. Ay, naku, huwag mo kaming bigyan ng ganyang pekeng patalastas. Alam na namin na kapag bobo ang isang tao, tinatanggal niyo sila. Kahit mukhang maliit ang isla, ang malaking pagkakaiba ng eskwelahang ito ay ang buong isla ay ang eskwelahan. Hindi lamang ito may dekalidad na kagamitan at magagandang lugar para sa pagsasanay, kundi mayroon ding malawak na impormasyon. Ang infrastruktura doon ay kasing advanced ng isang malaking lungsod. At ang nagpaganap niyan ay ang bawat mangangaso na nangangarap maging malakas ay nakita ang lugar na iyon bilang santuaryo ng pagkatuto. At doon nga dumating si Sodium, na walang kamalay-malay sa prestihiyo ng lugar at akala niya ay dumarating lamang siya sa isang ordinaryong paaralan. Naghahanda siya at lumitaw ang ating lalaki na nagsasabi sa kanya na malapit nang magsimula ang seremonya ng pagtanggap. Kaya nagsisimula ang unang semestre ng unang taon. Grabe, may kakaiba akong kutob dahil sumabog na sa gitna ang isang tao sa kwentong ito. At ngayon sobrang kalmado ang lahat, alam mo, nararamdaman ko ang panganib at kaguluhan. Paparating na araw ng seremonya sa isang kwarto sa dormitoryo ay mga lalaki. Sabi nila, dumating na daw siya sa wakas. Sobrang ina at gusto niyang malaman kung nasaan yung isa. Ipinapaliwanag ni Moden na nag-aayos pa si Suban para pumunta sa okasyon at grabe. Parang ang weird ng mga lalaki, di ba? Sino ba kailangan mag-ayos para sa isang seremonya? Sabi niya obvious na kailangan niyang mag-ayos, lalo na't siya ang kinatawan ng mga freshman ngayong taon. At doon naman si Suban, nanunumpa sa ngalan ng 2,625 na bagong estudyante na susundin nila ang lahat ng patakaran ng paaralan. Nagtataka ang ating bida kung paano yung taong naparusahan noon. Kahit na ang pagdating sa isla ay siya na ngayon ang kinatawan, pero napipilitan siyang aminin na kung siya ang kinatawan, kung gayon, sa pinakakaunti, kailangan ay taglay niya ang isa sa mga pinakamahusay na talento. Ang water cannon na nakita niyang pumailan lang sa langit ay nagpapakita na mayroon siyang kakayahang magdulot ng pinsala na kasing-lakas ng isang A-rank. Pero paano kung hindi sila naglaban sa bangka habang umuulan? O kung hindi rin niya inihanda ang power seal at ang bagay na yon? Alam niya na kung si Suban ay sumugod agad ng buong lakas, ang kanyang pagkakataong manalo ay mas mababa. Pero ang mahalaga, tulad ng sinabi ng kanyang ama, hindi lang siya kailangang mabuhay. Kailangan niyang, para makapasok sa student council. Wala siyang panahon para magsaya dahil lang nakapasok siya. Magsisimula na agad ang klase pagkatapos ng seremonya at naiisip niya na dahil Hunter School ito, marami siyang matututuhan na mga cool na bagay. Tapos dumating si Yon, yung supervisor, at sinabi na kailangan bumalik si Suban sa dorm. Ipinapaliwanag niya ngayon na magiging iba ang klase niya dahil hindi pa nga siya tapos ng elementarya. At sabi ni Yon na sa mga unang araw ng klase, habang pumapasok ang iba sa klase sa umaga, mag-aaral siya para makapasa sa equivalency test.
Tinanong niya kung ano yun at sabi ng babae, basic lang daw yun, pare. Kailangan niyang mag-aral ng Korean math, English, social studies, science, at kung ano-ano pa. Siyempre, galit na nga ang kawawang bata kasi akala niya doon siya para gumamit ng kapangyarihan, Pero nasa sasakyan na siya at umalis na. Kalaunan, unang klase naman ni ano. Ang unang pag-aaralan ni Saf Eddie ay tungkol sa tamang asal ng mga mangangaso. Nakapagtataka, lahat sila may maliit na pulang bagay sa tenga at iniisip ni Suban kung nasaan na ang teacher samantalang 1 minuto na lang at magsisimula na ang klase. Sigurado, isa yan sa mga taong laging on time, sa sandaling magtanghali, bumukas ang pinto. Isang may buhok ang dumating. Pumasok, napatingin ang lahat at nakita ang mga lalaki na nakasakay sa parang hoverboard, pare. Tumingin ang lahat at pare, ibig kong sabihin, sinabi ko hoverboard, pero talagang hoverboard nga. Hindi ko akalain na basta na lang papasok yung lalaking yun. Tumingin yung lalaki sa lahat at nagpakilala. Sa Japanese lang, nagpakilala siya bilang Hajiwara Jin. At binati niya ang lahat sa kanyang klase. Bago ang lahat, gusto niyang linawin na galit siya sa eskwelahan. Hindi lang ito, kundi halos lahat ng institusyon. Ang paglalagay ng 40 katao sa iisang silid ay sukdulan ng kawalan ng bisa dahil wala naman sa parehong antas, lalo na kung isa sa alang-alang ang. Ang mga estudyante doon ay may mga natatanging kakayahan at iba-iba ang bawat isa. Sila rin ay dapat na matigas ang ulo at may sariling mga prinsipyo. Siya, halimbawa, ay yung tipo na gustong maging sobrang epesyente. At dahil doon, binato niya ang unang tanong. Karamihan sa mga maliliit at katamtamang laki na halimaw ay kaya namang talunin ng modernong gamit ng militar. Pero kahit ganon, mga hunter lang ang pinapadala sa mga dungeon. Bakit kaya nila iniisip yun? Nagkatinginan lang ang lahat, hindi alam kung anong isasagot. At sabi niya, ito ay dahil lang sa ekonomiya. Sabi niya, ito ay dahil ang mga armas at tangke ay sobrang mahal at may posibilidad na ang kita. Gawa sa mga batong may mahika ay hindi man lang sapat sa gastos. Sa kabilang banda, ang isang mangangaso ay kumakain at dumudumi lang. Kahit na gumamit sila ng malakas na puwersa, napakamura pa rin nila. At doon nagsimula ang propesyon ng mangangaso. Sa huli, pera pa rin ang usapan. Kaya sila tinawag na mangangaso at hindi bayani o superhero. Pero syempre para sa mangangaso mismo, hindi lang pera ang gastos. Sa gitna ng laban, kailangan nilang matutunang gamitin ang pinakamaliit na pisikal at mental na lakas. Kailangan nilang maging maayos at piliin ang pinakamagandang estratehiya para lumaban. Kung hindi, baka maubusan sila ng lakas sa gitna ng piitan. Naaalala ni Song Min na sinabi ni Ji Young na sobra siyang gumastos ng enerhiya sa lahat ng ginagawa niya. At sinasabi ng guro na walang mas karaniwan at mas handal kaysa sa mamatay sa pagod sa laban. Sa madaling salita, ang pagiging matipid sa lakas ang pinakamahalagang katangian na kailangan ng isang hunter. Tinawag niya ang isang bata sa unahan na mukhang nagulat na, tinanong kung ano ang kakayahan niya, at sumagot siya na isa siyang construction sorcerer. Parang kakaiba yan, hindi pa niya naririnig yun. Gusto ng propesor malaman ang saklaw ng kakayahan at sinabi niya na 100 metro ang pinakamataas. Tapos tinanong ng propesor kung kaya niyang paghiwalayin ang mga mineral at mga bagay na ganoon sa isang pisikal na istruktura. Nagatubili ang lalaki bago sumagot at agad siyang binomba ng propesor ng maraming tanong, gustong malaman kung ilang kilo ang kaya niyang asikasuhin sa isang pagkakataon, gaano siya kabilis kumilos, at kung anong mga materyales ang pinakamagaling niyang gamitin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya, na kung hindi niya alam ang kahit ano sa mga yon, wala siyang patutunguhan. Hindi niya kilala ang kanyang sarili, lalo pa kayang maintindihan ang kalaban. Sa dami ng impormasyon na wala siya, imposibleng makabuo siya ng estratehiya sa laban. Nagmamatsyag lang si Sun Yum, iniisip na wala namang ginawa yung kawawang lalaki pero napahamak na agad. Tapos, tiningnan siya ni Hajiwara at tinawag yung batang kulot ang buhok. Seryosong nagtanong yung bata natin at sumagot yung lalaki ng oo, sinabihan siyang sabihin na kung anong kategorya siya. Nanahimik yung bata natin at gusto malaman nung lalaki kung bakit. Baluktot na talaga doon, pare, sinasabi niyang hindi niya alam yung tungkol sa kategorya na yan. Tapos nagulat yung propesor, pare, parang batang hindi alam kung ano ang math sa mundo ng mga hunter.
Pinatutunayan pa yung pagkabigla niya na wala talaga siyang alam. Tapos, nagsimula ng magsalita yung batang katabi niya. Nagtatanong kung nawala na ba siya sa katinuan. Bakit daw niya sinasabi na hindi niya alam ang sarili niyang kategorya samantalang noong araw na yun sa bangka, ang yabang-yabang niya. Sabi ni Sonyam, noon lang daw niya narinig yung tungkol sa salamangkero ng konstruksyon. Nakatitig si Suba nang nanlalaki ang mga mata, nagtatanong kung wala talaga siyang alam. Tapos basta na lang siyang umalis, sinasabi na kalimutan na lang daw at dapat mag-focus na lang siya sa pag-aaral. Akala niya siguro ituturo niya yung bata, pero sumuko agad. Nandun siya sa gitna ng lahat, nakatingin, iniisip na may kakaiba sa lugar na ito. Pero tingnan mo yung kalamangan na meron yung palihim na tao, di ba? Kausap na niya si Jiang, yung lalaki. Sabi niyang abala siya, pero humingi pa rin ng kaunting tulong ang ating bata. Nakaupo na, ipinapaliwanag niya na lahat daw ay nag-uusap na parang, alam mo yun, yung tungkol sa mga klase at kung ano ay sobrang importante. Nakapagtataka nga raw, kasi nakabasa na siya ng maraming libro, alam mo. Mga files sa internet at lahat, pero wala siyang alam tungkol dito. Sumandal si Jiang at sinabing hindi siya matutulungan ng internet at mga libro sa pagkakataong ito. Tapos lumapit siya at nagtanong kung may maitatanong ba siya. Mayroon ba man lang siyang lisensya para sa mga may kakayahan? Medyo nakakailang. Sabi ni Sonyam, wala pa. At agad-agad nagulat yung lalaki, nagtatanong kung paano raw nangyari yun. Kahit na ayaw niyang maging hunter, kailangan daw ng kakayahan ng isang ability user. Paliwanag ng babae namin na hindi raw siya kailanman nakakuha, dahil kailangan ng permiso ng magulang para sa mga bata at teenager. Agad na intindihan ni Jiang, gets mo? Kasalanan yun nung Shinbak na yun, ginawa ang lahat para pigilan siyang maging hunter. Tapos paliwanag niya na at least yung kapatid niyang babae, na isang returner, dapat may lisensya. Pero teka, litong-lito siya, nagtatanong kung anong lisensya. Tumawag raw si Yon kay Jiang, di ba? At ngayon lang din niya nalalaman. Sa sandaling yun, isinara niya ang kanyang telepono at sinabi ng ating bata na ayos lang. Paglaki niya, makakakuha siya ng isa. Pero sinabi ng lalaki na malaking problema niya yun kung ganoon. At gusto rin niyang malaman kung paano nagsasanay ang bata kung wala siyang alam. Sabi ni Sonyam, palagi siyang nagsasanay ng pisikal kasama si Jiang, pero laging sinasabi ni Jiang na hindi siya masyadong makapagturo tungkol sa kakayahan ng bata dahil masyadong komplikado ito at wala siyang ideya kung ano yun. Pero sinabi ni Jiang na hindi yun ang totoo. Siguradong hindi niya yun ginawa hindi dahil wala siyang alam. Ngunit dahil hindi niya kaya, naguguluhan ang ating bata at nagtatanong kung bakit. At sabi ng lalaki, kapag nagparehistro ka, kailangan mong pumirma sa isang espesyal na lisensya. At karaniwang lumilikha ito ng isang kasunduan. Ang kasunduang yon ang nagtitiyak na sinumang mangangaso na may lisensya ay ipapaalam sa iba ang tungkol sa kanilang mga kakayahan. Ang koneksyong yon ay nag-uugnay sa lahat ng enerhiya ng mga mangangaso, kaya't imposibleng putulin yon. Kaya't ang impormasyong kumakalat sa media o sa internet ay bahagi lamang ng mas malaking katotohanan. Bukod pa doon, karamihan sa impormasyon ay peke, para lituhin ang lahat. Si Sonyam, na naguguluhan, ay nagtatanong kung bakit mayroong maraming paghihigpit sa pagkontrol na ito. At syempre, sabi ni Jiang, dahil ang mga kakayahan ay talagang mapanganib. Kahit ang pinakamaliit na may kakayahan ay maaaring makasakit sa maraming tao, depende kung paano nila ito gagamitin. At ang problema ay ang kakayahan ay hindi nakikita. Hindi mo basta-basta maaalis sa kamay ng isang tao tulad ng baril. Iyan ang dahilan kung bakit mas mahirap subaybayan o maintindihan ang mga sanhi ng pagkamatay dahil sa kanila. Kung madaling matutunan ng lahat ang kapangyarihang ito, ang kaligtasan ng publiko ay babalik ng halos 100 taon, kung kailan may kamatayan saan man. Napapakamot na lang ng ulo ang ating binata, pero wala pa siyang naririnig na ganoon. Tungkol sa lahat ng ito. At si Jiang naman ay katulad ko, na pagtatanto na kahanga-hanga ang batang ito at dumaan sa matinding pagsubok dahil sa demonyong ama na yun na walang itinuro sa kanya at sinigurong wala siyang pagkakataon. Sa kabila nito, nagpakita ng galing ang bata sa kanya. Sanay ang kanyang mga likas na kakayahan, at nakapagtataka na nakarating siya sa puntong ito sa ilalim ng ganoong kaawa-awang kalagayan. Ngayon ay masaya siya dahil sigurado siyang may talento ang bata. Pagkatapos ay sinasabi niya sa bata na kahit papaano, may magandang balita.
Kahit walang lisensya, makukuha ng mga estudyante ng akademiyang ito ang kinakailangang kwalifikasyon. Iniaabot niya sa kanya ang isang asul na cube at sinasabi, tinatawag itong asul na kubo. Tama ang pangalan, at ito ang nagbigay daan sa eksklusibong network ng impormasyon para sa mga hunter. Para sa kanya na ito ngayon, padadalhan niya siya ng mensahe mamaya, at dapat niyang pag-aralan ng mabuti ang mga site na inayos niya. Tumayo si Son Yu at sinabi lang sa kanya ng lalaki na huwag ipaalam kanino man na wala siyang alam. Dahil ito ang pinaka-prestihiyosong paaralan sa mundo ng mga hunter, mayroon talagang pagmamataas pagdating sa kakayahan. At ayaw niyang masira nito ang kanyang pagkakataong makasali sa student council agad-agad. Pero tama naman, alam na niyang nagkamali siya, pero sabi niya mag-iingat siya. Samantala, nakatanggap din ng kuba, pero pula yan. Sabi ng babae, pindutin daw niya. Bumukas yung bagay at dahil doon, kinumpirma siyang estudyante. May lumabas na maliit na bintana doon at sabi ng babae, parang ChatGPT lang daw. Magtanong lang daw kahit ano tungkol sa mga hunter at sisigat yan. Nagulat siya at sasabihin daw sa kanya ng bagay ang lahat at sumagot yung kuba na oo. Magtanong lang daw at magsasalita yan. Naghanda siya at saka nagtanong kung alam nito ang tungkol sa nangyari sa 7 taon na ang nakaraan. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari noong araw na yun. Sumagot ang sistema na malabo ang mga salita at hindi nito maintindihan. Anong klaseng insidente ang tinutukoy niya? Sasabihin na sana niyang yung kung saan maraming namatay at nandoon ang tatay niya, pero pinutol na siya agad ng babae at sinabing hindi magandang ideya ang ganyang klaseng tanong. Bakit kaya hindi siya magtanong ng katulad ng mga tanong ng mga kaibigan niya? Di nagtagal, sinabi ng guro na tignan niya raw yung school chat. May ilang anonymous na mensahe na nag-iimbita kumain, may iba ring nagpo-post ng pictures ng pusa. Sabi ni So Yeon mukhang normal naman at sinabi ng babae na oo, normal naman talaga ang mga estudyante, hindi baliw sa ulo gaya ng ibang tao. Hanggang sa may lumabas na mensahe na nagtatanong kung sino ang mga nasa klase sa Hunter Theory ngayong araw. May isang lalaki daw doon na parang walang alam sa kahit ano. Tinatanong ng nag-post kung ano ang pangalan niya at sumagot ang isa na Jae Sung Yeon daw. Parang hindi man lang alam ng lalaki ang kategorya niya. Kaya paano siya nakapasok dito? May nakikita na siyang mga taong sinisiraan ang kanyang iniidolo at may nagsasabi pa na corrupt daw ang eskwelahan. Pero sa maliit na sulok sa kanan, may nagsasabi na cute daw siya. Nasaan ka babaeng malandi? Magpakita ka sa amin. Samantala, naglalakad ang ating bida. Nag-aaral na sa paligid ng eskwelahan, di ba? At least sinusubukan ng bata. May mensahe na nagtatanong kung dapat ba nilang imbestigahan at ngayon may nakatayo na sa harap niya. Yung sumagot sa chat na may paraan para malaman ay bumabati ngayon. Dalawang reporter pala na nagtatanong kung siya si Jae Sung Yeon mula sa Hunter Department. Pagkakumpirma niya, tuwang-tuwa agad yung lalaki at sinabihan si Emily na kunin yung camera. Grabe, parang hindi nila papadaliin ang buhay ng kawawang bata na gulong-gulo na, walang alam, may pagod na kapangyarihan at saka pa. Napuruhan, binangga ng malakas. Nagpakilala yung lalaki na taga-journalism club ng school. Hinahanap daw nila lahat ng interesting news. Bigla na lang, sinuot niya yung singsing sa daliri ng lalaki natin. Medyo kaina-hinala. Ang ganda, gwapo. Umiilaw yung bagay at nagtanong yung lalaki natin, di ba, ano to? Tumawa yung reporter at sabi, katulad nga ng sabi ng lahat, wala talaga siyang alam. Yung bagay na yun ay panukat ng ranggo at kinumpirma na niya na rank F siya. Bigla na lang, tinaas nung lalaki yung braso niya at sabi na may isang rank F na natanggap bilang hunter. Kung i-publish niya ito sa ang dyaryo, talagang magiging malaking balita. Siyempre, habang nagbabalita ang lalaki, hindi natutuwa si Sung Yeon at nagtatanong kung sino ang nagpahintulot sa kanya na gawin yun. Pero iniabot lang ng lalaki ang mikropono at gusto niyang malaman kung anong mga munting paraan ang ginamit niya para makapasok. Sabi ng mga usap-usapan sa komunidad na nagbayad siya ng malaking halaga sa eskwelahan. Sabi naman ng iba, anak siya ng isang napakatanyag na mangangaso. Ang kaibigan natin, bagamat naiinis, lumapit sa reporter at sinabihan siyang ibaba ang kamera. Natakot siya at sumunod, pero sabi ng kaibigan niya na hindi siya matatawag na journalist kung umasta siya ng ganoon.
Sinabi lang ni Song Yeon na baka may mangyaring hindi maganda kung hindi niya ibabalik ang Sing Sing, yung kakaibang lalaking nakangiti na parang baliw. Sabi niya kung gusto niyang matapos ang interview na to, kailangan niya siyang patumbahin, na imposible para sa isang estudyanteng F-rank. Pero ayun nga siya sa lupa, pre, nagmamakaawang pakawalan, sinasabing ibabalik niya ang Sing Sing. Walang dapat ikabahala. Si Song Yeon naman, iniisip na kung paano siya makakapasok sa sinasabing student council na to na may mga ganitong klaseng tao. Sunod na eksena, may nagsasabing mabilis ang mga pagbabago. Sabi ni Hashawara ang mga pagsubok sa labanan ng mga nilalang ay isasagawa sa mga grupo ng 3 o higit pa. Sinabi ng lalaking nakasando kay Song Yeon na medyo puno na ang kanyang grupo. Sumagot naman ang isa na sa kasamaang palad, wala rin siyang puwang para sa bata. At sinabi ng isang babae na tumatanggap lamang sila ng mga taong may ranggo na C o mas mataas. Ano kaya ang ranggo niya? Kawawa naman, nakikita na niya na tatanggihan siya ng lahat. Kaya sumuko siya sa propesor at sinabing wala na siyang magagawa. Walang tumatanggap sa kanya sa isang grupo, kawawa naman. At sumagot lang si Hashawara na kung ganoon, kailangan niyang gawin ang pagsubok ng mag-isa. Nagulat at nabigla siya, pero kaharap na niya ang halimaw sa pagsubok. Bago siya masasabi na hindi ito patas, tumama na siya sa mukha at bumagsak. Alam niyang ganito ang magiging traito sa kanya, pero hindi niya inaasahan na ganito kabilis magbabago ang mga bagay. At dahil doon, 0 ang kanyang score. Sa ibang klase, tinawag ng guro si Hae Song Yeon at sinabihan siyang gumawa ng estratehiya sa piitan base sa nakasulat sa pisara. Kawawa naman, pero nag-aaral pa lang siya tungkol sa mga kakayahan. Paano siya makakagawa agad ng plano sa piitan? Sunod-sunod ang tanong sa kanya at mali lahat ang sagot niya. Tapos pinapagalitan na siya agad ng guro at gusto nitong malaman kung bakit pa siya naruroon. Humihingi lang siya ng paumanhin. Tamang lalaki, medyo galit, pero hindi makapagsalita masyado. Nasa cafeteria na, doon nagtitimpi ng galit. Wala siyang pakialam sa mga estudyante, pero ang mga guro ay ginawa ng kalokohan at naiirita na siya dahil yung lalaking yun ay tanong ng tanong sa kanya buong klase. At saka halata namang siya ang binibigyan niya ng pinakamahirap na tanong. Paano niya malalaman ang kahinaan ng isang halimaw na sumulpot noong 1986? Tapos dumating si Sobyam at medyo pinasaya ang kaibigan natin, pero nagulat siya. Lumapit si Modan at tinulak siya, kamakaway at nagpapangit sa kanya. Na nagsasabi na sa kanya na, sa masamang reputasyon niya, mas mabuti pang huwag nang masyadong mapalapit sa sarili niyang kapatid. Kung hindi, magdurusa ang kawawang bata dahil sa kaugnayan sa kanya at lalong magiging mahirap para sa kanya, lalo na dahil hindi niya pinapansin ang ganoong uri ng pagtrato. Mula una hanggang huling araw sa eskwelahan, lagi na siyang nag-iisa at walang nagbago. Ang tanging problema niya ay yung tungkol sa student council. Sa ganitong sitwasyon, mahihirapan siyang makakuha ng alok. Kailangan niya ng isang taong malakas na nasa tabi niya. At tignan mo nga naman kung sino ang dumating, si Subin, nagtatanong kung mag-isa ba siyang kakain. Sa bawat pagkakataon, nagtatanong ang babae namin kung anong ginagawa niya doon at hindi lang siya pinapansin ni Subin. Sabi niya, syempre, walang gustong makipagkaibigan sa taong walang alam. Nakakainis ka, Subin, nag-isa ka buong buhay mo dahil sa oras na may umupo sa harap mo, tumayo ka agad. Hanggang sa sinabi ni Subin na may mahalaga siyang sasabihin, tungkol sa nakatatanda niyang kapatid na babae. Nagtatanong siya kung ano yon, at sabi ng lalaki dahil daw nasa hindi magandang kalagayan ang kapatid niya. Medyo naguguluhan siya at sinabi sa kanya na ay detalye ang mga nangyayari. Hindi niya naisip, pero medyo mas matanda nga sa kanya ang kapatid niya. At pagkatapos, iyon ay, mga tunog na kahapon kasali rin si Soyin sa pagsubok sa nilalang na yon. Lumingon ang blonde at nagtanong kung bakit nakatayo lang siya doon. Medyo naguguluhan siya, walang sinasabi. At tinanong ng babae kung hindi niya alam gumamit ng armas o kung bakit wala siyang ginamit na kakayahan. Sinabi ni Modan sa kanya na kumalma at sinabing ginawa niya ang lahat para matiyak na maayos ang lahat. Gusto sanang makipagtalo ng blonde, pero tumalikod siya at sinabing, sige, kalimutan na. Sa isang tabi, humihingi ng paumanhin si Soyin at naririnig lahat ni Subin. Sabi niya mukhang naging maayos naman ang lahat dahil kay Modan. Naayos na, pero mukhang pinag-uusapan na si Soyin sa klase niya.
Iniisip tuloy ng kawawang bata na, gaya ng inaasahan niya, simula nung araw na yun nahihirapan na siyang gumamit ng mahika. Binabalaan na kasi siya ni Jigyang na kung gagamitin niya ang kapangyarihan niya at masasangkot sa gulo na yun, mapapansin siya ng mga guro. Naaalala niya yung mga lalaking napatay niya, yung nangyari 7 taon na ang nakalipas sa kanyang ama, at yung tungkol sa Q na hindi siya pinapaliwanag. Dahil sa lahat ng yun, pagod at litong-lito siya kung bakit nakakapagod ang eskwela. Bigla siyang inantok at nagising na lang ilang oras ang nakalipas at tapos na ang klase. Tinatanong niya sa sarili niya kung anong klaseng. Natutulog ang tanga sa importanteng klase, tapos napansin niyang may ibang katabi yung lalaki niya. Nakita niya si Subin doon, inaabot yung notes na kailangan niyang kopyahin. Naisip niyang pigilan, pero naalala niyang nakaaway nito yung kapatid niya. Tinitigan siya nito ng masama, nagulat siya, at tumakbo palayo. Nag-iisa siya sa hagdan, sinasabi sa sariling tanga siya. Nang may sumulpot sa likod niya at nagtanong kung bakit siya umiiyak, grabe, sino kaya to? Ay, oo nga pala, yung lalaki sa board game. Sana mabait siyang tao. Sinabi niya na huwag malungkot sa isang bagay na napakaliit at sinabi na maipakita niya sa kanya ang mga notes. Nagpasalamat siya, at medyo nailang siya. Sabi ng lalaki sumunod na lang sa kanya. Pero pagdating nila sa ibang kwarto, tinawag ni Junho si Yunbi at sinabi na ipakita niya ang mga notes sa babae. Napagtanto ni So Yin na nagpapanggap lang na mabait ang lalaki, pero wala rin pala siyang notes. Medyo nahihiya ang babae, sinabi niya na binalaan na siya noong huling beses na yun, pero ginagawa na naman niya. Sinabi naman niya na actually, isang freshman ang hindi nakakuha ng notes at humihingi ng tulong sa kanya. Naroon si Yunbi na medyo naiilang din, at sinabi ni Junho na kaya niyang bumagsak ngayong taon, hanggang sa magsalita si So Yin at sabihin kung ayaw niyang ipakita ang mga notes. Kung ayaw niya, hindi niya kailangang gawin. Parang hindi tama ang pilitin ng isang tao na gawin ang ayaw niya. Bigla na lang, grabe, nagbago ang ekspresyon ni Junho at sinabi niya na sa paraan ng pananalita niya, para bang ginagawa siyang masama. Ni hindi pa nga niya masyadong kilala, iniwan niya ang ginagawa niya para lang tulungan siya. Bakit siya umaasta ng ganyan? Pero si So Yin, grabe, sumagot lang na sa tingin niya talaga ay may mali. Nagsimulang magtawanan ng mga tao sa likod, at naglakad siya palayo na sinasabing aalis na siya. Pero ano ba naman yan? Biglang hinawakan nito ang braso niya at sinabi, hindi siya aalis ng ganyan. Mukhang magaling talaga siyang magpabobo ng mga tao. Sinasabi niya sa lalaki na bitawan siya, pero sabi nito kailangan muna niyang linawin yung hindi pagkakaintindihan bago siya umalis. Tapos biglang, bam, sinuntok ni So Yin yung ilong niya. Anong problema mo? Gulat ang buong kwarto, at gulat si Junho na dumudugo siya, sinusubukang intindihin kung paano niya nasaktan ang katawan niya. May kapangyarihan ba siya? Sabi niya wala, at sabi ng lalaki imposible. Katawan siya ng martial artist. Hindi dapat makapanakit ang isang taong tulad niya. Tapos sabi niya, ngayon nagkakaintindihan na, dahil isa siyang regressor. Siyempre, sinadya niyang sabihin para malaman ng buong klase. May ilan na nagsasabi na kung isang babae na may ganoong katawan ay kayang saktan ng isang martial artist, siguro gumamit siya ng kakayahan. Tinanong ni Junho kung bakit ganito ang lahat ng regressor. Wala ba siyang pakialam kung gumamit siya ng kakayahan sa iba? Susugod siya, sinasabing dapat alam na niya noon pa sa barko. Pero biglang may sumalpok sa mukha niya, pre. Si Seoul Subin, sinasabing ang laki-laki ng bibig niya para sa taong nagpapakita ng kawalang katarungan. Tinanong ni Junho kung sino ba siya sa akala niya, at sumagot lang ito sa pamamagitan ng kanyang name. Sabi niya isa siyang freshman ngayong taon. Bukod doon, pinapanood niya ang lahat mula sa simula at hindi niya pa nakitang gamitin ni So Yin ang kakayahan niya kahit minsan. Sabi ni Junho, imposible yun. Dapat ginamit niya ang kakayahan niya. Kung hindi, walang paraan para masaktan niya siya. At ngayon lang niya napagtanto na gumamit din ng kakayahan si Subin. Pero binabaliwala niya lang ang sinabi ng Hangul at sinasabi niya na dapat alam na ni Junho na ang mga regressor ay may napakataas na kakayahang pisikal. At saka, walang nakakita sa silid na ito na gumamit ng kahit anong kapangyarihan, kaya malinaw na walang ginamit si So Yin. Sa huli, kahit na ginamit niya ito, siya ang unang humawak sa braso niya. At saka, sinadya pa niyang ibunyag ang sikreto niya at bigla siyang sinugod.
Mas malala pa ang ginawa niya kaysa sa paggamit ng kapangyarihan. Susugurin siya ni Junho, sabi niya babanggasan niya yung payatat na bata. Pero bigla na lang, may biglang sindi ng ilaw sa likod niya. At sumagot siya na hindi siya umaatres sa laban. Kakaiba, biglang may mga babaeng malapit na nagtaas ng karatula na may pangalan niya. At napagtanto ni Junho na mapapahiya siya at matatalo. Pagbalik sa cafeteria, sinabi niya sa kaibigan natin na naiintindihan niyang iniiwasan niya ang kapatid niya para protektahan ito at para huwag nang guluhin ang mga bagay para sa kanya. Pero ngayong alam na ng lahat na isa siyang regressor, hindi na rin magiging madali ang buhay niya. Hinawakan ng lalaki natin ang kanyang mukha at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit, pero walang madali kahit kailan. Tumingin si Ginoo, nakita ang kapatid na babae, at nagtanong kung ano ang gagawin niya. Parang wala rin naman siyang gaanong kapangyarihang makatulong sa kanya. Tapos, biglang sumulpot si Woojin sa tabi niya, at sinabing baka may paraan pa. Lumingon siya, nagtatanong kung kailan pa dumating ang baliw, at sabi ni Woojin, mas masarap pa raw ang instant ramen na ito dati. Noon, mas malambot, mas masarap, at mas marami. Karne, mas magaling pa yung matandang babae sa kantina. Nakakapanghinayang lang yung nangyari. Nakatitig pa rin sa kanya yung dalawa, parang hindi maintindihan, at hinampas ng lalaking blonde yung mesa, sinasabing namimiss niya yung matandang babae sa kantina. Gusto malaman ni Subin kung anong ginagawa niya doon, habang sinasabi ni Songyuon na hindi yun ang importante. Gusto niyang malaman kung ano yung ibig sabihin ni Woojin nung sinabi niyang may paraan para ayusin to. Lumingon sila at sinabing ang kailangan nila ay mapaganda ang kanyang reputasyon. Kung magsimula silang mapag-usapan sa mas magandang paraan, sigurado mas kakaunti ang manggugulo sa kanila. Sumagot si Songyuon na yun ay mas madaling sabihin kaysa gawin, at sabi ni Woojin kailangan niyang maghanda para sa observation class sa loob ng 2 linggo. Tanong ni Armoy kung ano yun, at ipinaliwanag niya na ito ay isang laban na mangyayari sa pagitan ng mga klase 70 at 71. Lahat ng freshman ay kailangang sumali, at ang mga nanunood ay hindi ang mga magulang. Hindi, pare, ang mga pinakamagagaling na hunter sa buong industriya ang naroon, kasama ang mga miyembro ng malalaking guild at ang mga sikat. Ang mga pinuno ng korporasyon at lahat ng iyon. Lahat ng sangkot sa mundo ng mga hunter ay pumupunta para makita ang mga freshman. Sa kasamaang palad para sa ating bida, di ba, ang tatay niya ay hunter, kaya kasabay nito mayroon siyang tatay. Meron din siyang hahawakan, pero nakikita niya itong malaking pagkakataon para mapabuti ang kanyang reputasyon. Sabi naman ni Subin, kung bibilangin daw ang mga tao, ang dami nga. Paano kaya mangyayari yun? Sabi nung lalaki, nung nakaraang taon daw, hinati sila base sa student ID. Kung walang nagbago, ganun din daw mangyayari. Kailangan lang daw niyang humanap ng student na rank D para magsanay kasama at ipakita ang kaya niya. Kung gusto ng kaibigan natin, pwede niya siyang bigyan ng pangalan ng isang talagang mahinang bata. Pero aba, parang hindi naman yun ang gusto niya. Medyo naguguluhan na si Woojin at sigurado siyang gustong labanan nung kumag na yun ang isang rank A. O maging nasa ranggo ng S maya-maya sa aklatan, naalala niya na nakausap niya si Jiyon at nagtanong kung maaari niyang makita ang mga talaan ng estudyante. Siyempre daw, sabi ng lalaki, na mga guro lang ang pwedeng tumingin doon. Pero ang tuso, mukhang binigay sa kanya ang card para ihatid ang mensahe ng pagtanggap kay Jiyon. Pinuntahan niya para tingnan ang mga estudyante at alamin kung sino ang mga bumabalik sa nakaraan sa mga klaseng ito ngayong taon. Hindi niya sinasabi, pero mukhang nalaman na niya kung sino sila. At ngayon ang plano ay haminin sila kapag nagsimula na ang klase ng obserbasyon. At pagkatapos kapag nakatingin ang lahat, gagamitin na lang niya ang kadena. Para mapigilan ang taong yon. Nako, napakasimple at halatang plano. Siguradong may mangyayaring hindi maganda. Lipat eksena sa ibang dormitoryo kung saan hinahampas ni Jiyun ang mesa, sinasabing ginawa siyang tanga ni Solyun. Gusto malaman ni Mijo kung anong gagawin niya at sabi niya ang perpektong pagkakataon ay sa klase ng pagmamasid. Ipapakita niya sa bata kung sino ang mas malakas. Tumawa si Mijo at sinabing hindi siya masyadong kumbinsido na mananalo ang lalaking nagkasugat sa ilong dahil sa sampal. Pero sumang-ayon siya na talagang madaling kamuhiin si Solyun at tinanong kung gusto niya. Sa kanya na alagaan yun para sa kanya.
Tanong ni Ji-yoon kung sa tingin niya ba mananalo siya at sabi niya oo, siguradong mananalo. Pero kapalit daw nito, gagantihan niya ang pabor niya. Paulit-ulit na sinasabi ni Ji-yoon na maliit ang tsansa niya, regressor daw yung babae. Pero sabi lang ni Mijo na dahil nga regressor siya kaya mas madali. At heto na tayo sa isang time skip. 2 linggo na ang nakalipas at handa na ang lalaki natin. Binuksan niya ang pinto at grabe, punong-puno ang buong arena. Sabi ng lalaki na oras na para patunayan niya ang kanyang sarili. Samantala, si Seolyu naman ay nasa klase at sinasabing hindi niya kayang gawin. Kahit ano ulit, parang tungkol daw sa paggamit ng lapis para hiwain ang maliliit na bloke. Hindi ko masyadong naintindihan. Tapos tinawagan siya ni Ji-yoon at inaya siyang sumama sa kanya saglit. Pagkatapos agad niyang sabihin na dadalhin niya siya sa kung saan ginaganap ang klase ng pagmamasid. Pero parang nasa gitna sila ng kung saan. At tinanong niya kung may klase ba talaga dito. Sinabi niya na oo at sinabihan siyang dumaan na lang sa pintong yun. May ilang daan na pababa sa ilalim ng lupa ng Area 13. Habang pababa, tinanong niya kung nakapunta na ba siya sa ilalim ng lupa dati. At sinabi niyang hindi pa. Tapos sinabi niya na dati raw, ang eskwelahan ay isang malaking sekreto. Kaya karamihan sa mga gusali ay wala sa ibabaw. Sila ay sa ilalim ng lupa. Habang pababa siya, grabe, nakita niyang ang lugar ay isang napakalaking lungsod. Nagtanong siya kung bakit mayroon silang lihim na base at sinabi niya na doon nakalagay ang mga pinakamapanganib at pinakamahalagang bagay. Mga kahangahangang gamit at mga mahiwagang kasangkapan na maaaring magdulot ng gulo at kapahamakan. Mayroon din daw dong mga nakakatakot na nilalang na hinuli para pag-aralan. Bukod pa doon, may mga lihim na lugar na kahit siya at ang isang guro ay walang ideya kung ano ang mga iyon. Siya naman, nakatingin lang sa lungsod at gumagawa ng maliliit na bulaklak gamit ang hininga niya. Pagkalabas mismo ng elevator, tinanong siya kung kumusta ang buhay sa eskwela kamakailan at kung mayroon siyang problema. Sabi niya mahirap pa rin daw makipagkaibigan. Pero at least nandyan si Moden. Hindi pa kasama sina Peryam at Woojan na mabait din sa kanya. Si Suvan, hindi niya sigurado. Sa tingin niya mabuting tao naman ito. Maliban sa kanila, iniiwasan siya ng karamihan sa eskwelahan. At naiisip niya na dahil yun sa nangyari kay Juno. Kinabahan siya nung lumapit ito sa kanya kasi natakot siyang masaktan at mapalabas niya yung kapangyarihan niya. Tinatapik niya yung ulo niya at sinasabi sa sarili niya na kumalma. Ano man ang panganib na maidulot nito, maaasahan niya siya at ang kapatid niya na pigilan ang kapangyarihan. Ang nangyari noong huli ay hindi na mauulit. Ang pinto. Bumukas at nandun na kami sa loob ng arena, Tool. Lumapit si Hawara para batiin sila. Sinasabing eksakto siyang 1 minuto at 42 segundo ng huli. Pero binaliwala lang yun ni Ji-yoon at sinabing ipapaliwanag na niya kung tungkol saan ang klase. Gaya ng naipahayag na, ito ay magiging observation class. Ang mga senior at junior ay bubuo ng mga team at maglalaban sa mga 10 minutong laban. At ang dahilan kung bakit ito nangyayari sa ilalim ng lupa ay dahil sa arnang ito na itinayo ng Mato Engineering. Isang pagpindot sa button ay nagtataas ng harang at nagpapaliwanag na bibigyan sila ng kagamitan at lilikha ng mga training clone. Lahat ng pinsalang mata mo nila ay ililipat sa training clone. Sumuntok siya sa tiyan ni Hawara. Pero ang clone ng Samalo nang suntok sa tiyan. Ibig sabihin lang nito sa laban na ito, pwede nilang gawin ang gusto nila at gamitin ang lahat ng lakas nila nang walang inaalala. Noon din, naintindihan ni Hitsuryo ang ibig niyang sabihin na hindi rin niya kailangang masyadong mag-alala. Sabi ng propesor, mag-relax sila. Dapat daw itong ituring na parang mga nakatatanda na nagtuturo sa mga nakababata. Malinaw naman na alam ni Suban at ng ating bida na walang katuturan yon. Isang sulyap sa gilid, at lahat ng mga mangangaso doon ay nakatitig sa kanila na parang gusto silang kainin ng buhay. Ang mga lalaking iyon ay pawang tauhan ng korporasyon at mukhang may isang babaeng shinseng mula sa Estrella Roga at isang tao mula sa UJ. Sila ay mga importanteng samahan kasama ng iba pang mga tauhan ng korporasyon at iba pa. Marami sila, mga 4 na malalaking pangalan. Kung sasabihin ko silang lahat ngayon, makakalimutan mo. Kaya kapag may ginawa silang importante, sasabihin ko sa iyo. Mukhang naiisip ng lalaking nerd na may salamin na walang saysay na magsayang ng oras sa mga batang ito. Ngunit ang lalaki, ang mas matanda sa kaliwa,
Ang pangalan niya ay Kang Ho, sabi niya mukhang unang beses niya sa ganitong uri ng klase ng pagmamasid. Siya, baka iniisip nila na ito ay isang palaro lang, pero sigurado na pagtanto na ng lahat ng estudyante. Nakikita ng lahat na pagkakataon nito para ipakita ang kanilang galing sa napakaraming guild. Sa madaling salita, naghahanap sila ng talento dito. Kaya magandang magmasid ng mabuti at huwag palampasin ang kahit ano. Kung hindi, kukunin ng mga Tarantadong UJ ang mga magagaling. Naglalakad-lakad si Woojin at medyo kinakabahan kung sino ang makakalaban niya. Nakatingin siya sa gawin ng lalaki natin, at sinasabing siya ang pinakamasarap. Pero ang totoo, nakatingin siya sa babaeng nasa likod nito na may dalang espada. At si Sun Yuon, nilapitan niya at inalok ng laban. Lahat ay gulat na gulat at parang naguguluhan yung babae. Pero sumama ang reputasyon ng mga lalaki natin at pinagtatawanan na siya ng mga tao, tinatanong kung gusto ba ng mga aso na nasasaktan. Umikot lang yung babae nang walang sinasabi at umalis. Tinatanong ni Stubin at ng iba kung nasaraan na siya ng ulo. Alam niya dapat na regressor yung babae, pero para sa atin, yun ang pinakamalaking lamang. Basta gumagana yung kanyang mga pagpigil bilang isang sandatang pangseguridad, may pagkakataon siyang manalo. Lumapit si Woojin at kinumplemento siya, sinasabing siguro mayroon siyang sekretong baraha para maging ganito kakumpiyansa, pero sumang-ayon na maganda ang mga pinili niya. At siya ang pinakamahina sa lahat ng mga regressor. Tanong ni Sun Yuon kung bakit at sabi niya na sa kung anong dahilan, hindi siya gumagamit ng kahit anong kakayahan. Mukhang lumalaban lang siya gamit ang mga mahiwagang sandata at parang isinara niya ang sarili niyang kapangyarihan noong nakaraang taon. Sa huli, lalabanan niya ang isang regressor na hindi gumagamit ng anumang kakayahan ng regressor. Ito ang perpektong pagkakataon para sa isang like sa video na ito. Ito ang Shareflix Webtoon Recap. Tingnan niyo ang homepage ko at makikita niyo ang iba pang mga recap.